President Wang, ang stocks ng grupo, nababa na ng 15%. Kung bababa pa ng 5 puntos, mag-stop na ang pagbaba. Ang lahat ng narito ay lahat mula sa Wang Group ko, mga elite sa finance. Kalahati ay galing sa mga pangunahing investment bank sa Wall Street. Ngayon, ang stocks ng Wang Group ko ay nag-stop sa pagbaba, pero wala kayong magawa. President Wang, hindi kami nakapagpasalamat sa pagkakilala mo sa amin. Ang 4 na malalaking pamilya ay sumalakay sa akin, pero wala akong magawa. Sir, pakiusap pagkatapos ng meeting namin, saka mo ayusin. Ang gusali ay malapit na bumagsak, pero President Wang ay nakakapagkalmadong nagpapangunahan sa mga empleyado mag-meeting dito. Talagang kahanga-hanga. Sa loob lamang ng 2 taon ay napangunahan ang Wang family sa Jiangcheng upang maging ang pinakamalaking pamilya sa Jiangcheng. Ang business queen Wang Xiaoxue ay nakaharap sa ganitong mababang uri ng business crisis ay nagiging walang magawa. Bastos, ikaw, isang repairman, ay naglakas loob magsalita ng walang basehan dito. Assistant Yang, Maaari mong ibigay ang computer para gamitin ko? Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang gamitin ang kapangyarihan ko upang ilipat ang libu-libong pera. Ano? Tawagin ng security, ang repairman na ito, ipaalis dito. Sandali. Tingnan ninyo. Ito nagsisimula ng tumaas. susunod, sabi ko, gawin mo. Dito ibenta. Dito bilhin lahat. Ma'am, ang presyo ng stock ng grupo. Bumalik na sa ngayon presyo ng pagbubukas. Napanatili natin. Gusto kong malaman, paano mo ito nagawa? Ma'am, malapit na ang pagsasara ng stock market ngayon. May kalahating oras pa, kung may himala mang mangyari. Pakiusap, ma'am, sa Jiangcheng Jiangja ay bigyan ng kaunting suporta. Ang ilang bahagi ng proyekto ay ipagkatiwala sa kanila. Mayroon pa akong 2 opisina na kailangang ayusin ang pinto, kaya hindi muna ako makakaabala sa pagpupulong ni ma'am. Sino ka talaga? Umabot na sa limit. Limit up na. Akala ko babagsak ang konglomerado ngayong araw. Hindi lang hindi bumagsak, kundi kumita pa ng 100 milyon. O nga, Assistant Yang, makipag-ugnayan ka agad sa Zhang Conglomerate. Ibigay mo sa kanila ang buong Project Number 2. Project number 2. Boss Wang, proyektong iyon ay nagkakahalaga ng 10 milyon. At saka, yung mekanikong iyon, kanina lang, gusto niya lang ng kaunting suporta mula sa inyo. Pwede nating ibigay ang maliit na bahagi ng proyekto sa Zhang Conglomerate. Yung Zhang Conglomerate ay isa lang namang pangalawang klaseng pamilya sa Jiangcheng. Gawin mo lahat ayon sa sinabi ko. Si, gagawin ko na agad. At isa pa, imbestigahan mo ang pagkakakilanlan ng mekanikong iyon kanina. Nailigtas niya ang Wang Conglomerate mula sa problema, ang kanyang kakayahan sa negosyo. May mas mataas pa kaysa sa akin, si Wang Xiaoxue. Si, Ginoong Chen, tapos na ang 5 taon. Inaanyayahan po namin kayong bumalik sa pamilya Chen upang pangunahan ang negosyo. Tio Liu, kaarawan ni Xiaomeng ngayon. Bakit ngayong araw na ganito kayo pumunta rito? At ang dami pa ninyong kasama. Ginoong Chen, sa mga nakaraang taon, ang pamilya Zhang sa lihim ninyong pagsuporta mula sa isang maliit na pamilya ay naging isa sa nangungunang pamilya sa Jiangcheng. Ang inyong asawa, si Zhang Meng, ay presidente na ng Zhang Conglomerate ngayon. Dapat na rin kayong bumalik sa pamilya Chen. Kakakakuha lang ni Xiaomeng ng posisyon sa Jiang Conglomerate. Hindi pa matatag ang kanyang posisyon. Sa panahong ito, mas dapat kong samahan siya. Kailangan ko pang bumalik para magdiwang ng kaarawan ni Xiaomeng. Umalis na kayo. Ginoo kong Chen.
Ang pamilya Chen ang nangungunang pamilya sa Dragon Country. Kayo ang panganay na anak ng pamilya Chen. Ibig sabihin, kayo ang hari ng negosyo sa Dragon Country. Sa inyong katayuan, dapat ay namamahala kayo sa entablado ng negosyo sa buong mundo. Paano kayo pwedeng sa isang pangalawang klasing pamilya ay maging isang lalaking tagapag-alaga ng bahay? Katayuan at estado, kapangyarihan at kayamanan. Para sa akin, hindi mahalaga ang mga iyon. Ang gusto ko lang ngayon ay manatiling kasama si Xiaomeng, mamuhay ng simpleng buhay. Kailangan ko pang umuwi para magluto para kay Xiaomeng. Umalis na kayo, ayokong ulitin pa. Sige, young master, irespeto ko ang desisyon mo. Pero kakatanggap ko lang ng balita, binigyan ng Wang family ang Zhang Group ng napakalaking order. Ikaw ang may pakana nito, di ba? Iyon ang birthday gift na inihanda ko para kay Xiaomeng. Mabuti. Kung may kailangan ka, kontakin mo lang ako. Kung gayon, aalis muna ako. Sige, umalis ka na. Xiaomeng, umuwi ka na. Birthday mo ngayon. Naghanda ako ng cake para sa'yo. Maligayang kaarawan. Jiang Jie, anong ginagawa mo? Chen Xuan, buti na lang nandito ka. May sasabihin sa'yo ang ate ko. Ano yun? Hiwalayan na tayo. Hiwalay? Xiaomeng, nagloloko ka lang, di ba? Umuwi na tayo. Tara na. Seryoso ako. Tapos na tayo. Pirmahan mo na. Bakit? 5 taong pinaghirapan ng ate ko. Nagsikap siya. Ngayon, nakapirma siya ng malaking kontrata sa Wang family. Ikaw, isa ka lang walang kwentang lalaking tagalabat-tagaluto. Anong karapatan mo para sa ate ko? Tumahimik ka. Xiaomeng, gusto kong marinig mula sa'yo. Anong sasabihin? Wala nang dapat pag-usapan. Hindi na tayo magkatulad. Hindi mo na ako kayang sabayan. Alam mo? Ang gusto ni Jiang Meng ay hindi isang lalaking tagalabat, tagaluto lang. Ang gusto ni Jiang Meng ay isang lalaki na makakasama kong magsumikap, makakatulong sa pag-unlad ng karera ko. Hindi ba't kasama kita sa pagpupunyagi? 5 taon na ang nakalipas, wala kang kahit ano. Noong nasa pinakamababa ka ng iyong buhay, ako ang tumulong sa'yo. Nag-alok ng ginhawa. Ako ang nagbigay ng mga mungkahi. Sinabi mong gusto mong magtagumpay, ako ang naglabat nagluto para sa'yo ng 5 taon. Jiang Meng, huwag mong kalimutan, 5 taon na ang nakalipas. Ang inyong pamilyang Jiang ay isang maliit na pamilya lamang. Kamakailan lang naging kilala sa Jiangcheng. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat, ako, si Chen Xuan, may nagawa ba akong masama sa'yo? Sino ka ba? Ikaw? Kung ganoon ang sinasabi mo, ang tagumpay ng ate ko ngayon, may kontribusyon ka rin? Magiging diretsyo na ako. Ang mga ginawa mo, kayang-kaya ng isang katulong. Maghanap ka lang ng katulong, kaya na yan. 5 taon na, nandito ka sa tabi ko, parang isang katulong, inaalagaan ang buhay ko, naglalabat nagluluto para sa akin. Pero Chen Xuan, ang gusto ko ay isang lalaking makakasama ko sa pagpupunyagi. Hindi isang lalaking puro kusina lang ang inaatupag. Chen Xuan, tingnan mo ang sarili mo. Bukod sa paggawa ng gawaing bahay, ano pa ang kaya mo? Kaya pala ang 5 taon kong pagsisikap at pagod, sa paningin mo, ay isa lamang lalaking puro kusina lang ang inaatupag. Isang lalaking tagapagluto sa bahay. May malibas sa sinabi ng ate ko? Kung hindi dahil sa ate ko na napangasawa ka noon, ikaw, ang aming pamilyang Zhang ay matagal nang yumaman at sumikat? Kung wala ka, mas lalo lang giginhawa ang pamilyang Zhang. Sige, sasabihin ko na ang totoo. Lahat ng meron ng pamilyang Zhang ngayon ay dahil sa 5 taon kong pagtulong sa inyo ng palihim. Pakinggan mo nga ang sinasabi mo. Sino ka ba para magsabi niyan? Sasabihin ko sa'yo, ang dahilan kung bakit umunlad ang pamilyang Zhang ay dahil sa talino ko sa negosyo. Dahil sa pagsisikap at talino ko. Chen Xuan, anong kinalaman mo? Anong kinalaman ko? Jiang Meng, ang malaking order na nakuha mo ngayon mula sa Wang Group, ako ang nagpakuha niyan sa iyo kay Wang Xiaoxue. Sabi mo, anong kinalaman ko? Ang yabang mo naman. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ikaw? Nang-aangkin ka pa ng merito ni Young Master Feng? Young Master Feng? Sinong Young Master Feng? Ang pakikipagtulungan ngayon ng Wang Group sa amin ay si Young Master Feng ng 5 malalaking pamilya ng Jiangcheng ang nag-ugnay sa amin. Hindi ko inakala na wala kang hiya hanggang sa ganito. Kunin ang merito ni Young Master Feng at ipagmalaki bilang sayo. Chen Xuan, tanungin mo ang sarili mo. Walang hiya ako. Wala akong pagkilala sa sarili ko. Anong pinagtatawa mo? Tinatawanan ko kayo, ang tatanga-tanga ninyo. Akala ninyo si Feng Xuan na yang bulakbol ay tagapagligtas. Hinahamon mo pa si Ginoong Feng? Gusto mo bang mamatay? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Ginoong Feng ay may gusto sa ate ko. Malapit nang magpakasal ang pamilya Feng at pamilya Jiang.
Pagdating ng panahon, ang pamilya namin ay tiyak na aangat ng todo. Pagdating ng panahong iyon, ikaw, hindi ka karapat-dapat magsuklay ng sapatos ni Ginoong Feng. Zhang Meng, ngayon ko lang nalaman na matagal na pala kayong nagkakilala. Nakakabilib talaga. Kung ganito na, pagbibigyan ko kayo. Zhang Meng, sana hindi ka magsisi sa lahat ng ginawa mo ngayon. Sa diksyonaryo ni Zhang Meng, walang salitang pagsisisi. Mas mabuti pang isipin mo kung paano ka mabubuhay pag umalis ka sa pamilya Zhang. Baka sa huli, mapunta ka sa kalsada para magpalimos at magmakaawa sa pamilya Zhang na tanggapin ka ulit. Ha 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 ha. Dahil mag-asawa tayo noon, ito na lang. Narito ang 200,000 pesos. Magtayo ka ng restaurant. Sa galing mo, makakaraos ka naman siguro. Ang 5 taon kong pagsisikap, sa paningin mo ay 200,000 pesos lang ang halaga? Akala mo ba hindi sapat ang perang ito? Narito sa card na ito ang 500,000 pesos. Kunin mo ito at lumayo ka ng todo. Ang perang ito ay wala sa paningin ko. Hindi ako kukuha ng kahit piso. Ako si Chen Xuan, ay aalis ng walang dala. Matapang ka pala. Napirmahan na ang kasunduan sa diborsyo. Umalis ka na. Huwag kang tumayo riyan at nakakaabala. Mo'y mahirap ka. Hinampas mo ako? Anong ginagawa mo? Gusto mong mamatay? Si Feng Xiao nga hinahampas mo. Feng Xuan, yung napakamahal na order para kay Zhang Meng na pinagawa ko kay Wang Xiaoxue, sinabi mong ikaw ang nagayos, kaya nakuha? Sa tingin mo, dapat ba kitang hampasin? Nababaliw ka ba? Napakamahal na kontrata. Alam mo ba kung gaano kalaki iyon? Isa kang taong walang alam sa laki ng mundo at naglakas loob ka pang tawagin ng direkta ang pangalan ni Boss Wang at kunin ang kredito ko? Ano ka ba? Boss Wang ay isa sa 10 pinakamahuhusay na negosyante sa ating bansa. Bilyonaryo. Ikaw, isang taong naglalaba at nagluluto lang. Huwag nang magsalita ng napakamahal na kontrata. Wala kang ang karapatang makilala siya. Kung kilala ko siya o hindi, kung may karapatan ako o wala, sa signing ceremony mamayang gabi, malalaman ninyo. Signing ceremony? Ang tulad mo ay may karapatang pumasok sa signing ceremony, pero gusto ko talagang makita kung paano ka mapapahiya sa signing ceremony mamayang gabi. Sige, hintayin natin na tingnan. Tingnan natin kung sino ang huling matatawa. Xiao Meng. Huwag mo nang patulan ang ganyang klaseng tao. Ang seremonya ng pagpirma mamayang gabi. Inayos ko na. Samahan kita para tingnan. Sige, salamat, Feng Xuan. Ano bang pakikipagplastikan yan sa akin? Tara na. Boss Wang, nahanap na. Yung mekaniko, ang pangalan ay Chen Xuan. Siya ang asawa ng chairman ng Zhang Group, na si Zhang Meng. Kaya pala hiniling niyang tulungan ko ang Zhang Group. Yun pala, asawa pala ni Zhang Meng. Boss Wang, ayon sa iniulat ng mga ipinadala kong investigador, pagkatanggap ni Zhang Meng ng napakamahal na kontrata, ang unang ginawa niya ay hiwalayan si Chen Xuan. Pagkatapos umahon, ang unang tatanggalin ay ang minamahal. Talagang, hindi nakakakita ng halaga si Zhang Meng. Ihanda ang sasakyan. Sumama ka sa akin sa bahay ng mga Zhang. Opo. Indo. Ano ang kailangan ninyo? Sa loob ng 5 taon, marami kang nakuha sa anak ko, di ba? Sasabihin ko sa iyo, kung paano mo nakuha, ganoon mo rin ibalik. Kahit isang karayom o sinulid ng pamilya Zhang, hindi mo madadala. Xiao Jie, buksan mo ang maleta. Walang kahit isang bagay ang pwedeng dalhin niya. Huwag kang magpakatigas ng ulo. Ayaw mo ng masarap na alak. Gusto mo pa ng mapait? Ang mapait na alak na ibinigay ng pamilya Zhang, hindi ko kayang inumin. Ang laman ng maletang ito, lahat ay sarili kong gamit. Bakit hindi ko ito madadala? Talagang walang utang na loob. Bulag ang anak ko kaya nagustuhan ka. Xiao Jie, gawin mo ang dapat gawin. Kumusta? May nakuha ba? Wala. Pwedeng umalis na ako? Tiyak itinatago niya sa katawan. Halughugin siya. Ginoong Chen, ayos ka lang ba? Mabuti naman.
Kayong dalawang magkasintahan. Kaya pala ang dali-dali para sa'yo, nahiwalayan ang ate ko. Yun pala, may iba ka ng babae sa labas. Tampalin mo. Sinong may lakas ng loob? Hinampas mo ako? Di mo ba tinitignan ang sarili mong estado? Ang pamilya namin na Jiang ay isang kilalang angkan sa Jiangcheng. Hahayaan mo lang kaming ganyanin? Kilalang angkan sa Jiangcheng? Karapat-dapat ba kayo? Ang pamilya ninyong Zhang? Mga langgam lang kayo sa paningin ko. Hintayin mo. Ginoong Chen, umalis na tayo. Magkita na lang tayo sa signing ceremony. Tara na. Hindi kayo pababayaan ng ate ko. Presidente Wang, salamat sa tulong mo ngayon. Pero, paano mo ako nakita? Ginoong Chen, patawarin ninyo ang aking pagiging bastos. Matapos ninyong ayusin ang problema ko sa negosyo, pinainvestigahan kita. Saka ko lang nalaman. Naasawa ka pala ni Zhang Meng? Dati, oo. Pero ngayon, hindi na. Kung hiwalay na kayo at kinaganyan ka nila, di yung signing ceremony para sa order ng Zhangs, kailangan pa bang ituloy? Bakit hindi? Gusto kong makita kung paano ninakaw ni Feng Xuan ang kredito. Tito Liu, ipaalam mo sa lahat. Ang Chen Clan ng Beijing ay opisyal ng papasok sa Jiangcheng. Magkakaroon ng investment forum pagkatapos ng 2 araw. Narinig ko sa ate mo na ang mga dadalo sa signing ceremony ngayon ay mga kilalang tao sa negosyo ng Jiangcheng. Mamaya, mag-ingat ka sa paligid. Makipagkilala ka sa ilang malalaking tao. Para maganda ito sa kinabukasan mo. Sige, huwag kang mag-alala, ma. Chen Xuan, lakas ng loob mo talagang pumunta dito. Mukhang hindi mo pa rin alam ang lugar mo. Karapat-dapat ka ba dito? Tama, huwag mong isipin na dahil nakasuot ka ng Amerikana ay pwede ka nang magpanggap na sosyal. Mahirap ka pa rin. Nandito ka lang dahil nakita mong nakapagkasundo ang anak ko sa Wang Group ng napakalaking deal. Kaya nandito ka para makisipsip, no? Makisip-sip? Ang pamilya Zhang nyo talagang mahilig magpabango sa sarili, ha? Ikaw, Chen Xuan, talaga namang hindi ka nawawala. Hiwalay na tayo. Huwag mo na akong guluhin. Sige na? Guluhin ka? Karapat-dapat ka ba? Chow Meng, ito siya. Kakadiborsyo lang sa'yo. Agad-agad naman nakahanap na ng ibang babae sa labas. ate, yung babaeng yun ay sinampal pa ako. Aba, Chen Xuan, hinampas mo pa ang kapatid ko? Kung ang pamilya Zhang nyo ay hindi marunong magpalaki sa kanya, ako na ang bahalang magturo sa kanya. Hindi ba dapat magpasalamat ka pa sa akin? Siya, close na close pa siya doon sa babaeng yon. Malamang, bago pa kayo magdiborsyo, ay nagkakilala na sila. Kala ko talaga, Chen Xuan, na ikaw ay isang taong walang kwenta. Pero ngayon, nakikita ko na ikaw rin pala ay isang traidor at lalaking nagloloko. Napakabulag ko na nagkagusto pa sa'yo. Ako ang traidor? Ako ang nagloloko? Sino ba talaga ang nagtaksil sa asawa para lang makisipsip sa mga mayaman at makapangyarihan? Ikaw, babaeng traidor. Wala kang karapatang husgahan ako. Nakikisipsip ako sa mga may kapangyarihan at mayaman. Sasabihin ko sa'yo, yung kontratang napakamahal. Si Feng Xuan talaga ang nagtulay at nag-ayos noon para sa akin. Pero ang pinakamahalaga ay ang kakayahan ko, si Zhang Meng. Pinahahalagahan ako ng Wang Group. Sinabi ko na sa'yo noon pa. Ang gusto ko, si Zhang Meng ay isang lalaking makakatulong sa akin sa aking karera. Isang lalaking tulad ni Feng Xuan. Isang kontratang napakamahal lang. Nakita na namin ang tunay mong pagkatao. Nagsisisi talaga ako. Nagsisisi ako na 5 taon na ang nakalipas ay tiningnan pa kita. Nagsisisi ako na para sa'yo ay tinalikuran ko ang trabaho ko. Sa likod mo, 5 taon akong tahimik na nagsumikap. Ganito lang ang trato mo sa akin? Hindi ba't ginawa ko na ang lahat para sa'yo? Wala kang alam kundi maglaba at magluto. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Ganito lang, ano ang pinagkaiba mo sa isang katulong? Sa tingin mo ba, kulang ang pamilya namin, ang Zhang family, sa isang katulong na tulad mo? Sabihin ko sa iyo ang totoo. Lahat ng meron ng Zhang family ngayon ay galing sa akin. Kapag iniwan ako ng Zhang family, sa loob lang ng 2 linggo, magkawatak-watak kayo. Ang ibig mong sabihin,
kapag iniwan ka namin, ng Zhang family, ay magkawatak-watak kami. Nakakatawa talaga. Xiaomeng sa tingin ko, nasisiraan na ng ulo yan. Baka dapat tayo maghanap ng mental hospital para magpa-check up siya. Para naman, hindi na siya makapanira ng iba. Mga tauhan, palayasin niyo siya. Sandali. Kung aalis ako sa signing ceremony na ito ngayon, hindi ito matutuloy. Hanggang kailan pa ba yung kalokohan mo? Kung may sira ka sa ulo, magpa-check up ka sa ospital. Ako na ang bahala sa bayad, okay? Una, inangkin mo ang merito ko. Sinabi mong ikaw ang nagdala ng napakalaking kontrata. Ngayon naman, nagwawala ka sa piging ng Wang Group. Mukhang nasisiraan ka na nga ng ulo. Ikaw ay wala ng iba, kundi isang asong itinapon ng aming pamilya Zhang. Huwag kang magwala rito. Mukhang hindi mo matanggap na pinalayas ka ng aming pamilya Jiang, kaya't naiinggit ka sa tagumpay namin. Kaya't sinadya mong guluhin ang signing ceremony. Gusto mo lang mapahiya ang anak ko sa harap ng Wang Group. Hindi ko talaga inakala na ganito ka pala. Dahil lang hiniwalayan kita, gumamit ka ng ganitong hamak na paraan para maghiganti sa akin? Tama ba? Sabihin ko sa'yo, may hangganan ng pasensya ko. Dahil naging mag-asawa tayo, patawarin ko ang katangahan mo noon. Bago pa dumating si Boss Wang, umalis ka na rito. Bumalik ka sa kung saan ka nagmula. Huwag kang magpahiya rito sa itaas. Wala kayong karapatan, ikaw at ang pamilya Zhang, na pag-usapan ng antas ng lipunan sa harap ko. Ang kontratang ito, sinabi kong hindi ninyo mapipirmahan. Hindi ninyo mapipirmahan. Anong ginagawa mo? Ilapag mo ang kontrata. Ang kontratang ito, ako ang nagpabigay nito sa iyo mula sa Wang Group. Una, balak kong gawin itong regalo sa iyong kaarawan. Pero ngayon, Nababaliw ka na yata. gusto mong umangat sa pamamagitan ng kontrata ng Wang Group para maging isang pamilyang dekalibre? Maganda ang pangarap mo. Mukhang gusto mong mamatay. Chen Xuan, tulad mong mababang uri ng tao, hindi mo ba talaga iniisip na sa paggupit mo lang ng isang kontrata, masisira na ang pakikipagtulungan ni Boss Wang at ni Xiaomeng? Chen Xuan, napakakitid pa rin ng pangunawa mo. Hindi mo talaga alam kung paano gumagana ang pakikipagtulungan ng malalaking kumpanya. Ang pakikipagtulungan ko sa Wang Group ay hindi na mababago. Hindi mo yan mababago sa paggupit mo lang ng ilang papel. Ang mga tao at bagay sa mataas na lipunan ng Jiangcheng, tulad mong mababang uri ng tao, baka hindi mo masyadong naiintindihan. Hindi mo naiintindihan ang kapangyarihan ng Wang Group at naglakas loob kang sirain ng kontrata? Ito ay isang malaking kawalang galang kay Boss Wang! Tumatalon ka talaga sa hukay. Nandito na si Assistant Yang. Kanina pa kita pinapaalis. Ayaw mo pa ring umalis dito. Ngayon, tingnan mo, nandito na si Assistant Yang. Ang ginawa mong paggupit sa kontrata kanina, sa buong Jiangcheng, wala nang makakapagligtas sa'yo. Xiaomeng, siya mismo ang naghahanap ng problema. Bakit mo pa siya tinutulungan? Ang dapat mong gawin ngayon ay lumayo sa kanya. Oo nga ate, malinaw na ayaw nitong walang kwentang tao na umunlad tayo. Sinisiraan niya ang Wang Group para sirain ang pakikipagtulungan natin sa kanila at sirain ang ating pamilyang Zhang. Kung ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan, huwag kang magalit sa akin. Mga kasama, bilang presidente ng Zhang Group, ipinahahayag ko sa buong Jiangcheng na si Chen Xuan ay itinakwil na ng aming pamilyang Zhang. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa kanya. Sige. Mabuti. Napakaganda ng wala na akong kinalaman sa kanya. Zhang Meng, talagang ipinakita mo sa akin ngayon ang tunay mong kulay. Tama na, mga tauhan. Itong mapagmataas na tao, palayasin ninyo. Huwag ninyong dungisan ang paningin ni Assistant Yang. Anong kaguluhan dito? Magandang araw po. Ako si Zhang Meng. Huwag po kayong mag-alala. Tiyak na aakayin ko ang Jiangxi Group. Hindi ko sasayangin ang pagmamahal ni Wang Zong. Tiyak na magiging dekalidad. Matatapos ko ang order na ito. Ito ang sinseridad ng Zhang Shi. Gawa ng maliit na hayop na ito. Nag-anyo siya bilang bisita sa party. At sinira niya ang kontrata ni Wang Zong at Xiaomeng. Ito ay talagang sa harap ng lahat ng mayayaman sa Jiangcheng. Isang insulto sa Zhang family. Isang insulto sa Wang Zong. Hindi siya dapat palampasin. Siya, ang dating asawa ko. Nakita niya ako ngayon para mag-sign ng kontrata. Kaya't sinadya niyang magulo dito. Pasensya na po, nakakahiya. Huwag po kayong mag-alala. Tatawag ako ng tao ngayon. Palalayas siya. Paulit-ulit na maliit na hayop. Sa tingin ko, ang dapat palayasin ngayong gabi ay kayo. Ano po ang... Bulag ang mga mata ninyo, kahit si Chen Xiansheng ay hinamon ninyo. Sinira ko ang kontratang ito. Walang problema, di ba? Siyempre, walang problema. Ang kontratang ito ay talagang ang nakamit ninyo para sa Jiangxi Group. Kung ano ang gusto ninyong gawin, yan ang gagawin. Hindi ito posible. Ginoong Feng, ano ba talaga ang nangyayari?
Hindi ba't sinabi mo na ang partnership na ito ay tinulungan mo si Xiaomeng na makuha mula sa Wang Group? Sandali. Siya ang sabi niya sa inyo. Bakit bago ngayon, hindi kita nakita kahit kailan? Feng Xuan, ano ang ibig sabihin nito? Lagi namang pinahahalagahan ng Wang Group ang reputasyon. Kung siya nga talaga ang assistant ng presidente ng Wang Group, paano niya hahayaang isang mabait na tulad ni Chen Xuan ay gumawa ng kalokohan at sirain ang kontrata? Peke siya, sigurado. Ayos Chen Xuan, ang lakas ng loob mo. Naglakas loob ka pang magpakuha ng isang artista para magpanggap na assistant ng presidente ng Wang Group? Feng Xuan, ang ibig mong sabihin, nagpapanggap lang siya? Kanina pang umaga, ang mga head ng Department 2 at 6 ng Wang Group, ang sabi sa akin na ang 2 proyektong ito natin ay naipasa na sa internal review. Tatawagan ko na lang sila ngayon para malaman natin. Hello! Ako si Zhang Meng mula sa Zhang Group. Gusto ko lang sanang itanong, yung order contract ng aming Zhang Group at ng Wang Group, nakansela na ba? Nakansela? Wala akong narinig. Pupunta na si President Wang sa signing ceremony. Malamang, malapit na siyang dumating. Pwede mo siyang tanungin pagdating niya. Sige, salamat. Narinig mo? Gusto kong makita kung hanggang kailan pa kayong dalawa maglalaro. Chen Xuan, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung luluhod ka sa akin ngayon at humingi ng tawad, pwedeng-pwede ka nang umalis. Kapag dumating na si President Wang, talagang hindi ka na makakaalis. Bibigyan din kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon at baka patawarin kita. Magpanggap ka pa. Gusto kong makita kung hanggang kailan pa kayo magpapanggap. Kapag dumating na si President Wang, tingnan natin kung paano kayong dalawa lulutas nito. Sino ang may lakas ng loob na hindi rumespeto kay Ginoong Chen? Siya yon. Ma, nakita mo na siya? Anak, siya yung babaeng nilalandi ni Chen Xuan sa labas. Siya yung babaeng nilalandi ni Chen Xuan sa labas. Siya yung babaeng nilalandi ni Chen Xuan sa labas. Paano siya maging si Wang Xiaoxue? Malinaw na siya ay artistang inarkila ni Chen Xuan. Noong mga nakaraang araw, nagpapanggap pa yan. Pinagbuhatan pa ako ng kamay. Ano ba ang tingin ninyo sa inyong sarili? Ang katayuan ni President Wang, pinagdududahan pa ninyo? Tang, ka ba, Jiang Jie? Hindi mo ba naisipang mag-search online? Siya talaga ang presidente ng Wang Group, si Wang Xiaoxue. Ginoong Chen, ginutay-gutay ninyo ang kontrata. President Wang, kumusta po? Ako po si Zhang Meng. Isang malaking pagkakamali lang po ito. Ginutay-gutay ang kontrata? Hindi talaga nito maapektuhan ang pakikipagtulungan. Yang Shuo, ipasa mo ang utos. Ipawalang bisa ang kontrata sa pagitan ng Zhang at Wang. Sige po, President Wang. Ano? President Wang, isang pagkakamali lang talaga ito. Pakinggan niyo po muna ang paliwanag ko. Pagkakamali? Zhang Meng, ang kontratang ibinigay ko sa'yo ay dahil lamang sa respeto ko kay Ginoong Chen. Pero hindi ko inakala na ang pamilya ninyong Zhang ay ganoon na lamang kawalang utang na loob. Naniniwala ka na ngayon? Sino ka talaga? Ginoong Wang, nagkakamali ka ba? Isang walang kwentang cute lang siya. At naglakas loob pang hindi rumespeto kay Ginoong Chen. Sampalin mo siya. Ang pagkakasala kay Ginoong Chen ay pagkakasala rin sa akin, si Wang Xiaoxue. Isa lang siyang asong itinapon ng pamilya Zhang. Paano nangyari? Tumahimik ka, bumaba ka at humingi ng tawad. Humingi ng tawad sa ganitong cute? Imposible. Mukhang ang pamilya Feng ay wala ng silbi. Humiling ka ng tawad. Chen Xuan. Paumanhin. Hindi sapat. Chen Xuan, paumanhin. Nagkamali ako. Hindi mo ba sinabi na ang mamahaling kontrata ng Wang Conglomerate ay dahil sa'yo nakuha ng pamilya Zhang? Ito ba ang lalaking gusto mo? Chen Xuan, ngayong araw na ito, talagang hindi ko inaasahan ito sa'yo. Hindi ko talaga akalain na nakipag-ugnayan ka pala kay Wang Xiaoxue. Ay, ikaw na cute. Tiyak bago kayo naghiwalay, nagkakilala na kayo. Ang lakas ng loob mong niloloko ang anak ko. Ang pamilya Zhang ay talagang magaling magbaligtad ng sitwasyon. Zhang Meng, makinig ka. Mula nang lumagda ako sa kasulatan ng diborsyo, sa sandaling iyon, hindi na ako ang dating Chen Xuan. Mabuti, ang lakas ng loob mo ay galing lang sa katotohanan kabit ka na ni Wang Xiaoxue ngayon. Payo ko sa'yo, huwag kang masyadong magpakasaya. Ang babaeng tulad niya na may ganoong katayuan at estado, naglalaro lang yan sa'yo. Akala mo ba talagang magkakagusto yan sa'yo? Huwag kang mangarap. Zhang Meng, kapag dumating ang araw na malaman mo
na si Ginoong Chen ay isang taong hindi mo kayang abutin, magdudusa ka sa desisyon mong ginawa ngayon. Hindi ko kayang abutin. Sa kanya, isang walang kwentang lalaki? Magdudusa ako? Ikaw, Presidente Wang, bilang presidente ng Wang Corporation, nagkagusto ka pa sa isang walang kwentang lalaki. Nakakatawa talaga. Sa totoo lang, kahapon ko lang siya nakilala. At hindi ko itinatatanggi na may gusto ako sa kanya. Nang malaman kong may asawa na siya, nasaktan ako. Pero salamat pa rin sa'yo. Salamat dahil pinalaya mo siya. Hindi ko talaga inakala. Siya, isang walang kwentang tao, ay napasamba mo, ang presidente ng Wang Corporation. Bulag ka lang. Chen Xuan, hanggang sa mamatay ako, hindi ko inakala na makakapit ka sa Wang Corporation. Sa araw mismo ng diborsyo natin, nagkagulo ka na kay Wang Xiaoxue, di ba? Ang bilis mo namang magpalit. Zhang Meng, huwag mong isipin na dahil nakakapit ka sa pamilya Feng, ay makakalipad ka na at magiging mayaman. Sabihin ko sa iyo, lahat ng mayroon ng inyong pamilyang Zhang. Ako ang lihim na sumusuporta sa lahat ng iyon, at ikaw? Ikaw ay naniniwala lamang sa sinasabi ng taong ito, ang mga salita ko. Kahit kalahating salita ay hindi mo pinaniniwalaan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Malinaw na si Xiaomeng namin, masipag at masigasig na nagsumikap, kaya't unti-unting umabot sa kasalukuyan. Kung gayon, ikaw ay masyadong mataas ang tingin mo sa iyong maliit na magandang anak na babae. Dahil ang inyong pamilyang Jiang, napakatatag ng paniniwala. Si Jiang Meng ay maaaring umasa sa kanyang sariling kakayahan, makapasok sa mataas na lipunan. Kung gayon, bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon, hindi umaasa sa sinuman, sariling umakyat. Ipag-utos. Mula ngayon, anumang grupo, sinuman, ang maglakas loob na makipagtulungan sa Jiang Group ay magiging kaaway ng aming Wang family. Sige, Boss Wang. Boss Wang, hindi mo ito maaaring gawin. Ang pamilyang Zhang ay maaaring magbigay sa pamilyang Wang, magdulot ng benepisyo. Hindi mo maaaring dahil sa taong ito ay sirain ang pakikipagtulungan ng pamilyang Zhang. At ikaw din. Ang 4 na malalaking pamilya ay pinaligiran ng aming pamilyang Wang. Ang iyong pamilyang Feng ay kasali rin ang utang na ito. Pag-uusapan natin ito mamaya. Boss Wang, tayo na. Chen Xuan, Ano? Hindi ba't kanina ay gusto mong maghiwalay ng mga hangganan? Magtanggal ng relasyon? hindi. Sa ganitong kalagayan, mula ngayon, sa inyong pamilyang Zhang, tapos na ang aming pagkakaibigan. Wala nang anumang koneksyon. Ayun na. Ginoong Wang, salamat sa pagsalita mo para sa akin ngayon. Kung may nasaktan man ako ngayon, pakiusap, patawarin mo ako. Walang problema, alam ko. Ginawa mo iyon para sa ikabubuti ko. Pero may isang bagay na seryoso. Nagpapasalamat ako sa kanya sa pagpapalaya sa iyo. Sa ganitong paraan, maaari kitang ligawan. Ginoong Wang, kakakilala lang natin sa isa't isa. Hindi ba ito masyadong biglaan? Marahil, ikaw ay dahil sa nalutas ko para sa iyo ang krisis ng Wang Group, kaya nagkaroon ka ng magandang pakiramdam sa akin. Pero iminumungkahi kong maging makatwiran ka. Huwag mong ipagkamali ang paghanga. Bilang pagmamahal. Ako ang biglaan, paumanhin. Kakakalabas mo lang sa Jiang family. Ngayon, talaga nga, hindi ito ang tamang panahon para isipin mo ang mga ito. Nasayang ko ang 5 taon. Ngayon, dapat na akong gumawa ng mga bagay na may saysay. Hello? Junwei, ako si Feng Xuan, kaklase mo nung high school. Hindi kilala. May kailangan ka ba? Junwei, narinig kong sa 2 araw, ang Chen family ng Dijing ay pupunta sa aming Jiangcheng para magdaos ng Investment Promotion Conference. Gusto kong tulungan mo akong maipakilala. Investment Promotion Conference? Ano ba? Hindi mo alam? Siyempre, alam ko. Ang iyong mga bagay-bagay. Isa sa alang-alang ko. Sige, asahan ko na lang. Ngayon, dumadami na talaga ang mga manloloko. Hanggang sa akin na rin nanggagago. Ang Chen family ay nagdaraos ng Investment Promotion Conference. Paano ko hindi malalaman? Si Feng Xuan talaga ang may kasalanan. Sa totoo lang, isang manloloko lang siya. Sinira niya ang pamilya nating Zhang. Pati ikaw, kung hindi dahil sa'yo na laging sinasabi na si Wang Xiaoxue ay artista ng sikute na yon, hindi sana natin siya na-offend. Ate, ang tunay na salarin ay si Chen Xuan. Ginulo niya ang investment forum para lang mapahiya ang pamilya nating Zhang sa industriya. Tama si Xiaojie. Sa totoo lang, sikut na yon ang may gawa. Sinira niya ang kontrata ng pamilya nating Zhang at ng Wang Conglomerate.
At dahil sa kanya, binoykot na tayo ng Wang conglomerate. Talagang asong hindi mapakain ng maayos. Dahil lang sa maliit na bagay na paghihiwalay, ganito na lang ang ginawa niya sa pamilya nating Zhang. Napakalupit niya. Ate, hindi natin pwedeng hayaan lang to. Kailangan nating parusahan si Kute na yon. Tama na. Ang pinakamahalaga ngayon ay maibalik ang reputasyon ng pamilya nating Zhang. Kahit wala ang napakalaking order ng Wang conglomerate, hindi nito kayang gibain ang pundasyon ng pamilya nating Zhang. Pero kung iboboykot tayo nila, iyon para sa atin ay nakamamatay na suntok. Nung ginagawa mo rito, Feng Xuan, may mukha ka pang humarap sa amin? Bakit mo kami niloko? Feng Xuan, hindi ba't sinabi mo na ang napakalaking order na yon ay nakuha mo sa tulong ng koneksyon ng pamilya mong Feng para sa akin? Ano na ang nangyari? Xiaomeng, tita, nakakita na ako ng paraan para masolusyonan ito. Anong paraan? Ang pamilyang Chen. Ibig mong sabihin, ang pangunahing pamilya ng Dragon Nation, ang Chen family ng Dijing, Ang pangalawang ginoo ng pamilya Chen, kapatid ko siya. Inanunsyo na niya, ako ang manager ng Chen Shi Group. Ay naku, Ginoong Feng. Ang sinabi ko kanina ay sa galit lang. Huwag mong isipin ng masama. Okay lang. Xiaomeng, inanunsyo na ng pamilya Chen mula sa Dijing opisyal nang manirahan sa Jiangcheng makalipas ang 2 araw. Ang pamilya Chen at ang 4 na malalaking pamilya magkakasamang magdaraos ng investment conference. Naghahanap ng mga dekalidad na partner. Nakuha ko na ang imbitasyon. Sa oras na iyon, maaari kitang isama. talaga? Siyempre, totoo iyan. Paano kita lolokohin? Ito ay isang bihirang pagkakataon. Kahit wala ang order, mula sa Wang Shi Group, napakamahal na order. E di ano? Kahit na ang Wang Shi ay ang pangunahing pamilya sa Yangcheng, pero kumpara sa 4 na malalaking pamilya sa Dijing, kung ikukumpara parang palaka sa ilalim ng balon, lalo na ang pamilya Chen, ang pangunahing pamilya sa Lungguo. ang ganda, ate, sa iyong talino. Kapag nakilala ka ng pamilya Chen, maging partner ng Chen Shi Group, ang aming pamilya Zhang, tiyak na aangat. Oo, salamat, Ginoong Feng. Ang mga pinuno ng 4 na malalaking pamilya sa Dijing bibisita sa Jiangcheng bukas, mananatili sa Ruijing Grand Hotel. Sa oras na iyon, isasama kita roon. Baka sakali, maaari pang makipag-ugnayan ng maaga sa kanilang koneksyon. Paumanhin. Nagkamali ako sa iyo noon. Walang problema, Xiaomeng. Naniniwala ako na kaya mo. Sa pagkakataong ito, dapat nating gawin ng maayos. Samantalahin ang pagkakataong ito, hayaan si Chen Xuan, ang maliit na iyan tingnan, ng mabuti kahit na nasira ang iyong order. Ikaw, Jiang Mengmei, kakayahan pa rin gawin ng pamilya. Jiang bumalik sa Ruro. Boss Wang, pwede na po kayong magpahinto sa driver diyan sa harapan. Ginoong Chen, kakadiborsyo mo lang. Kakalipat mo lang mula sa bahay ng mga Zhang. Saan ka titira? Huwag po kayong mag-alala, Boss Wang. May pupuntahan naman po ako. Hatid na lang kita. Hindi na po kailangan, Boss Wang. Kayo po ang pinuno ng pangunahing pamilya sa Jiangcheng at presidente ng Wang Conglomerate. Mas mabuting mag-ingat kayo sa distansya sa isang diborsyadong lalaki tulad ko. Paano kung makunan kayo ng mga paparazzi? Hindi maganda yon para sa Wang Conglomerate. Wala akong pakialam. Boss Wang, iba-iba po ang usapan. Ang kabutihang loob ninyo, tinatanggap ko na lang po. Sige, hindi na kita pipilitin. Sa tabi na lang tayo huminto. Mauna na po ako. Pakisilip nga ang plaka ng isang sasakyan. Pinata, ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya mula sa Dijing ay darating sa Jiangcheng bukas ng gabi. Buong pusong inihahanda nila ang investment forum ng pamilyang Chen. Bago ang naturang pagtitipon, naisa na nilang makipagkita sa iyo. Ano sa palagay mo? Ayusin mo na lang. 5 taon na akong tagapirma na lang. Ngayon na panahon na. Para muling pangunahan ang pamilyang Chen, nararapat lang na makipagkita ako sa mga tiyuhin ko. Sige po, aayusin ko po sa pribadong silid sa pinakatuktok ng Ruijing Hotel. Siya nga pala. Ito ang espesyal na imbitasyon para sa iyo mula sa pinakapangunahing pamilya sa Dijing. Gamit ang imbitasyong ito, maaari kang sumakay sa eksklusibong elevator patungo sa tuktok. Mamaya, ipapadala ko sa iyong telepono ang numero ng General Manager ng Ruijing Hotel. Kung may anumang kailangan, ikaw na lang ang makikipag-ugnayan. Salamat sa pag-aasikaso, Tito Liu. Hello?
Oh, alam ko na. Pinata. Sinisilip ni Wang Xiaoxue ang sasakyan natin. Wala yon. Hayaan mo na siya. Nahanap na ba ang plaka? Boss Wang, kakasilip ko lang po. Ang sasakyang sinakyan ni Ginoong Chen ay pag-aari ng punong tagapamahala ng Chen Group sa Dijing, si Liu Xiaohui. Talaga? Siya ba at ang Chen clan ng Dijing ay may koneksyon talaga? Hindi naman siguro ganoon kaswerte, di ba? Boss Wang, pinagdududahan mo ba na si Jay Chen ay mula sa pamilyang Chen ng Dijing? Ano sa palagay mo? Sa tingin ko, maliit ang posibilidad. Ang Chen clan ng Dijing ang pinakamakapangyarihang pamilya sa buong bansa. Kung si Ji Chen ay miyembro ng pamilyang Chen, paano siya mapapayagang maging isang ordinaryong tao sa Jiangcheng na nag-aasikaso lang sa bahay? Kahit na malamang isa lang siyang malayong kamag-anak na walang gaanong impluensya. Mukhang tama ang sinasabi mo. At saka, ang gusto ko ay ang pagkatao niya. Hindi ang kanyang estado sa buhay. Pasok? Ang tagal nating hindi nagkita. Ang aking kasintahan, Ang tagal nga nating hindi nagkita, young Master Han. Jiao Husui. Ko ang magiging asawa mo. Ganyan mo ba ako tatawagin? Parang ang layo naman ng loob natin sa isa't isa. Young Master Han. Bakit ka pa naglakbay mula sa Dijing para lang pumunta dito sa Jiangcheng? Siyempre, para sa investment forum ng Chen Group bukas. Pero may mas importante pa akong dahilan. Ano pa ang mas importante kaysa sa investment forum ng Chen Group? Para tuparin ang kasunduan nating ikakasal. Ano? Nag-aatubili ka? Baka naman dahil sa lalaking iyon kagabi, Ano ang sinasabi mo? yung lalaking iyong pinagtanggol na nanggulo sa signing ceremony, ang asawang pinabayaan ng pamilyang Zhang. Ano ang relasyon ninyong dalawa? Ginoong Han. Talagang binabantayan mo ako. Ano ang relasyon namin? Wala kang pakialam doon. Wala akong pakialam? Xiaoxue, huwag mong kakalimutan. Sa pagitan nating dalawa, may kasunduan tayo sa pagpapakasal. Ginoong Han, anong panahon na ngayon? Ang kasunduan natin sa pagpapakasal, hindi na kailangang tuparin, di ba? Wang Xiaoxue, sasabihin ko sa'yo, sa buong buhay mo, ako lang ang magiging lalaki mo, si Han Xiao. Ang kasunduan natin sa pagpapakasal, hindi mo yan matatakasan. Bakit naman? Dahil ang aming pamilyang Han ng Dijing ay daang beses na mas makapangyarihan kaysa sa inyong pamilyang Wang ng Jiangcheng. Kung gugustuhin ko, kayang-kaya kong ipawala ng parang bula ang pamilya nyo sa negosyo. O kaya naman, gawin kayong pinagpipitaga ng panauhin sa Dijing. Pinagbantaan mo ako? Xiaoxue, pasensya na. Biglaan lang yun. Nawalan ako ng kontrol. Sa totoo lang, mahal pa rin kita. Ang dahilan kung bakit ako pumunta rito ay para sa bukas na investment forum ng Chen Group. Kung magiging matagumpay lang tayo sa forum at makuha ang pabor ng panganay na Chen, ang aming pamilyang Han ay tiyak na aangat ng todo. Ang panganay na Chen? Siya yung maalamat na emperador ng negosyo sa Longguo. Kung sa forum bukas, ako ang kakatawan sa pamilyang Han at makikipag-ugnayan sa pamilyang Chen. Ang pamilya namin ay tiyak na magiging ikalimang pinakamakapangyarihang pamilya sa Dijing. Maganda yan. Pero, ano ang kinalaman ko doon? Si Xiaoxue, basta't maging manugang ka ng pamilyahan. Kapag napangasawa mo ang isang Han para sa inyong pamilya Wang, maganda lang ang maidudulot nito. Alam mo naman siguro kung bakit, di ba? Gusto niyo akong ipagpalit sa pagkakataong umangat ang pamilya Wang? Pasensya, hindi ko kaya yan. Talaga namang hindi ka marunong tumingin ng mabuti. At saka may gusto na akong lalaki. Sino? Yung lalaking tinalikuran ng pamilya Zhang. Ayos lang. Sasabihin ko sa'yo, mga taong katulad nila, kumilos lang ako ng bahagya. Pwedeng mawala silang parang bula. Subukan mo lang siyang galawin. Tingnan natin kung hindi ko gagawin yan. Pag-isipan mong mabuti. Siya kaya ang panganay na anak ng pamilya Chen? Imposible. Talagang imposible. Ngayong gabi, ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ay magkikita-kita dito sa Ruijing Hotel. Ang Ruijing Hotel ay pansarili na. Kayo po ay mga bisita na espesyal na inutos ni Ginoong Feng, kaya may espesyal na pahintulot. Maupo muna kayo rito at maghintay. Darating na si Ginoong Feng. Salamat, Manager Shan.
Chen Xuan, huminto ka diyan! Bakit nandito rin siya? Ano bang malas to? Saan man ako pumunta, kayo ang nakikita ko. Chen Xuan, anong ginagawa mo rito? Ano? Kung kayo nga ay makakapunta sa Ruijing Hotel, bakit ako hindi? Ikaw ang dahilan ng lahat. Dahil sa pagulo mo sa signing ceremony, kaya na-cancel ang kontrata. Traidor ka. Sa loob ng napakaraming taon, kumain ka sa pamilya namin, uminom ka sa pamilya namin. Tapos, nakikipagrelasyon ka pa sa labas, sinisira mo ang pangalan ng pamilya namin. Napakabuti mo talaga. Ma, huwag mo nang sayangin ang iyong hininga sa taong walang puso at kaluluwa. Chen Xuan, huwag mong isipin na dahil nakipagrelasyon ka kay Wang Xiaoxue, ay magiging dakila ka na. Sasabihin ko sa'yo, ang Wang clan sa harap ng backer na ipinakilala sa amin ni Young Master Feng ngayong pagkakataon, hindi man lang katumbas ng isang utot. Talagang isang pamilya kayo ng mabubuting tao. Wala na ang bisa ng kontratang iyon. Naniniwala pa rin kayo sa kasinungalingan ni Feng Xuan? Chen Xuan, hindi naman siguro dahil naghiwalay tayo ay naapektuhan ka? Kaya ngayon, sinadya mong makasalubong ako para bumalik ako sa'yo? Ano ba talaga ang gusto mo? Sinadya ang pagkikita? Masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Nandito ako dahil inimbita ako. Wala itong kinalaman sa iyo. Ang lakas ng loob mong magsabi niyan, inimbita? Baka hindi mo alam na ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ng Dijing ay darating sa Jiangcheng ngayong gabi. Dito mismo, sa Ruijing Hotel sila magstay. Sasara ang buong lugar ngayong gabi. Hindi ito bukas sa publiko. Nagsisinungaling ka ngayon nang hindi man lang kumikibit ang iyong mata. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo ba kung gaano kakatawa-tawa ngayon? Nakakatawa talaga. Ang nakakatawa pa, ang buong pamilya ninyo. Ako ang dapat imbitahin ng 4 na dakilang pamilya. Wala kang pinipiling salita. Imbitahin ka, huwag kang mangarap. Bakit hindi mo pakinggan ang mga sinabi mo kanina? Magtakda ka naman ng limitasyon sa pagsisinungaling. Ngayong gabi sa Ruijing Hotel, wala kang karapatang pumasok. Kayong mga walang karapatan. Ginagawa mo ito para pansinin kita. May saysay ba yon? Ang ganyang ugali mo, lalo lang kitang hinahamak. Ay sige na ate, huwag mo nang patulan. Ganyan na talaga siya. Chen Xuan, dahil naging mag-asawa tayo, ayokong basta na lang tumitig habang pinipili mong magpakamatay. Huling sasabihin ko sa'yo, ngayong gabi ang Ruijing Hotel ay Sarbay. Bawal ang mga walang kinalaman. Talagang hindi lugar para sa'yo. Mga walang kinalaman? Hindi ba kayo yon? Ang 4 na dakilang pamilya ng Dijing, hindi mo kayang pagtaksilan. Alam mo ba? Gusto mo talagang isugal ang buhay mo dahil lang sa kaunting kahiyahiyang pagmamataas? Sulit ba? Sige, titigil ako rito at manonood. Tingnan natin kung sinong makakakuha ng buhay ko ngayong gabi. Nagmamatigas ka pa rin. Si Xiaomeng ay binibigyan ka ng pagkakataon, pero hindi mo ito pinahahalagahan. Ako, si Chen Xuan. Kailangan ko ba ng pagkakataon mula sa kanya? Matigas talaga ang buto mo. Titingnan ko kung hanggang kailan ka magtitiis. Mga tauhan. Anong nangyayari? Manager Shan. Alam ko bang ang mga pinuno ng 4 na dakilang pamilya ng Dijing ang mananatili ngayong gabi sa Ruijing Hotel? Sarado ito sa publiko. Tama. Ngayong gabi, ang Ruijing Hotel ay tumatanggi sa lahat ng bisita. Bakit may isa rito na daga na walang takot sa kamatayan? At nangangarap pa na inimbita raw siya. Siya yun? Kaya, isa lang siyang taong kakapalayas lang ng aming pamilya Zhang. Isang mabahong daga na angkop lang sa imburnal. Hindi ko alam kung saan siya galing, pero gusto niyang bahuin at gawing magulo ang lugar na ito. Mabahong dagang walang takot sa kamatayan. Manager Shan, hindi mo alam ang buong kwento. Siya kasi, kahapon, dahil siya ang kinakasama ng chairman ng Wang Group, ginulo niya ang aming signing ceremony. Sinira niya ang napakalaking deal ng aming Zhang family at ng Wang family. Ngayon, sinundan niya kami ng palihim dito sa Ruijing Hotel. Sa tingin ko, ayaw lang niyang magtagumpay kami. Gusto niyang gumawa ng gulo dito para magalit sa kanya ang 4 great families at para mailipat ang problema sa aming Zhang family. Siya, masamang-masama ang kanyang intensyon. Ayon sa aming General Manager Kang, may darating na napakahalagang bisita sa Ruijing Hotel ngayong gabi. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Mga tauhan, sino ka ba? Magkakagulo ka dito? Naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Sabihin mo, ikaw ba ang aalis ng kusa o kami ang magpapalayas sa iyo? Manager Shan, tama ba? Bago mo ako paalisin, isipin mo muna kung mapapanatili mo pa ang trabaho mo. Chen Xuan, gusto mo talagang magpakatigas ang ulo? Walang saysay na bagay. Ang lakas ng loob mo. Sino ka ba? Mangbabanta ka sa akin dito? Ang Ruijing Hotel ay hindi lugar para magwala ka. Mga tauhan, palayasin siya. Huwag nating dungisan ang paningin ng mga pinuno ng 4 great families. Sandali, Ano? Ngayon ka pa natakot? Sasabihin ko sa iyo, huli na.
Manager Shan, ayokong pahirapan ka. Inimbita ako para pumunta dito. Ito ang aking imbitasyon. Ano ito? Ito ang imbitasyon sa akin mula sa pinuno ng 4 na dakilang pamilya ng Dijing. Ang imbitasyon para sa akin. Ako ang taong kanilang iniimbitahan. Hoy, Chen Xuan, umayos ba ang paggawa mo ng kasinungalingan? May props ka pang dala. Hoy, maganda naman ang pagkakagawa. Sa gabi na ito, malaki ang inilaan mong pagsisikap ano. Pero, bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Na sa Ruijing Hotel, kailangan pang magdala ng sariling imbitasyon? 3 taon na akong lobby manager sa Ruijing Hotel. Hindi pa ako nakarinig ng ganyang patakaran. Isang sirang papel lang at sinasabing imbitasyon? Nakakatawa talaga. Sa imbitasyong iyan, may tatak ng 4 na dakilang pamilya. Kung tunay o hindi, buksan mo at makikita mo. Manager Shan, suriing mabuti mo ito. Paano kung ang asong ito na aming itinapon palabas ay talagang VIP ng hotel ninyo? Kung gayon, malaking problema ito para sa atin. Isang sinungaling na puno ng kasinungalingan ay hindi maaring maging VIP dito. Suriin mo pa rin. Paano kung totoo ngang may tatak ng 4 na dakilang pamilya dito? Magpagawa ng selyo sa labas? Ilang dosena lang ng piso ang halaga. Ang peke ay hindi magiging tunay. Manager Shan, pinapayuhan kitang mag-isip kang mabuti. Ang paggupit sa imbitasyong ito ay hindi isang bagay na kayang panagutan ng isang lobby manager. Ikaw na isang palaboy na payaso, ang may kapal ng mukhang manakot sa akin? Nagsasabi lang ako ng totoo. Yamang ginupit mo na ito. Wala na akong sasabihin pa. Kung wala ka nang sasabihin tao, palayasin ninyo siya. Sinong may lakas ng loob na galawin siya? Ay, ikaw pala, munting suplado. Dinala mo pa ang ulo mo rito. Labis akong nagtataka. Alam mo naman kung sino ako. Ngayon, may bago ka na namang pinagkakapitan at nangahas kang magsalita sa akin ng ganyan? Ang angkan ng Wang. Bagamat sila ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiangcheng, kung ikukumpara sa 4 na dakilang angkan, para silang langgam. Ngayon, si Ginoong Feng ang nagdala sa amin dito bilang mga panauhing pandangal upang mauna kaming dumalaw sa mga puno ng 4 na angkan. Sa ugnayang ito, tiyak na angkan namin, ang Zhang, ay tataas ng husto. Tama. Sa pagdating ng panahon, malamang ang pwesto bilang pangunahing angkan sa Jiangcheng ay mapupunta na sa amin, ang mga Zhang. Sa pagbilang ng oras, malapit nang dumating ang panauhin ni Boss Kang. Wala akong oras dito para makipagtalo pa sa inyo. Tao, itaboy ninyo ang mag-asawang ito palabas. Huwag kang magpakapal. Hindi mo ba ako kilala? Siyempre, kilala kita, ang presidente ng Wang Group. Ngunit ito ay ang Ruijing Hotel. Wala akong pakialam kung sino ka. Tao, gawin ang dapat gawin. Sandali. Tatawag muna ako. Hayaan mo siyang tumawag. Tingnan natin kung anong palabas ang kaya niya. Ang Hongming. Ako si Chen Xuan. Kumusta po, Ginoong Chen? Ako si Kang Hongming. Narito na po kayo sa Ruijing Hotel. Narito na ako. Nasa lobby, sa unang palapag. May kaunting problema. Problema? Ang manager ninyo sa lobby ay napakawalang galang. Hindi lamang niya winasak ang imbitasyon sa akin mula sa 4 na angkan. Ipinagmamalaki pa niyang itataboy ako. Sino ang nagbigay sa kanya ng kapal ng mukha? Ginoong Chen, bigyan ninyo ako ng 5 minuto. Baba ako kaagad, kasama ang mga tauhan. 3 minuto. Kung hindi kita nakita sa loob ng 3 minuto, sa gabi na ito, hindi ako makikita ng 4 na iyon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ginoong Kang ay ang general manager ng Ruijing Hotel. Hindi siya isang walang kwentang tao na basta-basta lang maaaring tawagan. At naglakas loob kang tawagan siya ng buong pangalan? Para kang gustong mamatay. Mga tao, baliin ang mga binti niya. Itapon siya sa labas. May konting lakas ka nga. Pero ito ang Ruijing Hotel. Ito ay hotel ng Chen family ng Dijing. Hindi ito lugar para magwala. Lahat ng security department, pumunta sa first floor lobby. Ganito lang ang dami? Walang alam sa sariling kakayahan. Sa tingin ko, talagang wala kang pag-asa. Milos, sugurin siya. Shan Yuhang, napakalaki ng lakas ng loob mo. Ginoong Kang, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako dumating, hindi ko makikita ang ginagawa mo, Shan Yuhang. Maganda? Ginoong Kang, ngayong gabi, ako ang nagkamali. Napapasok ang 2 taong walang takot sa kamatayan dito. Ipapapalabas ko sila ngayon. Napakalabo ng mata mo. Ginoong Kang, Tumahimik. Ang Hongming ng Ruijing Hotel ay nagpapakita sa binibining Chen. Ano? Ano ba talaga ang nangyayari? Ginoong Kang ay ang general manager ng Ruijing Hotel. Bakit siya nagpapatira pa sa isang ganitong lalaki? Tumayo. Kang Hongming ay nahuli.
hinihiling ang parusa ng Binibining Chen. Dito sa inyo, kahit isang simpleng lobby manager ay naglakas loob na sirain ang imbitasyon sa akin ng 4 great families at pinapatawag ang lahat ng guwardiya para salakayin ako at ang kaibigan ko. Nagmamalaki na babaliin ang mga binti ko kung paano parusahan. Ikaw ang bahala. Mahal, alam mo ba ang ginawa mo? Boss Kang, sumunod ako sa utos mo na gawin. Pinagawa mo sa akin ang lahat. Tumahimik ka. Tumawag ng tao. Ipalayas mo siya. Mula ngayong gabi, palayasin sa Ruijing Hotel ang kanyang pangalan. Isama sa blacklist ng mga hotel sa buong lalawigan. Huwag nang muling tanggapin. Boss Kang, hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Dalhin mo siya. Ginoong Chen, ngayon ay Ruijing Hotel. Pasensya na sa serbisyo. Pakiusap, patawarin mo ako. Chen Xuan, hindi ka talaga iyon ang panganay na binata ng pamilya Chen, di ba? Mukhang wala kang kakayahan ngayon, gusto mong kunin ang buhay ko. Ikaw, Gusto pa ninyong kunin ang buhay ni Ginoong Chen. Boss Kang siya ay isa lamang sa aming pamilya Zhang. Isang itinapong aso na pinalayas. Bakit mo siya iginagalang ng ganito? Bakit? Dahil si Ginoong Chen ay ang 4 na malalaking pamilya ngayon. Espesyal na bisita na personal na inimbitahan. Ito, paano ito nangyari? Ihatid mo ako sa itaas. Ginoong Chen. Kung gayon, ang mga taong ito, Si Boss Wang ay kaibigan ko. Dapat mong paglingkuran ng mabuti. Tungkol naman sa iba, ikaw na ang bahala. Ginoong Chen, parito po kayo. Paumanhin, President Wang. Ngayong gabi, ang 4 na malalaking pamilya ay inimbita lamang si Ginoong Chen. Kahit kayo po, hindi maaaring umakyat. Hintayin mo ako dito. Saglit lang. Ginoong Chen, nasa itaas na, sa pribadong silid. Hinihintay na po kayo ng mga pinuno ng 4 na pamilya. Diretso na lang po kayong umakyat. Tungkol sa mga taong ito, agad ko pong aalisin ang mga ito. Samahan natin si Ginoong Chen. Chen Group, General Manager ng Jiangcheng Branch, Feng Xuan. Sa pagkakaalam ko, ang Chen Group ay wala pang opisyal na anunsyo tungkol sa General Manager ng Jiangcheng Branch. Narinig niyo ba? Wala. Kahit kami, hindi alam. Ang business card mong ito. Ito, sa iyo ito. Ito ay personal na hinirang ni Ginoong Chen Junwei, ang tagapagmana ng pamilya Chen. Sa investment forum bukas ng gabi, malamang ay opisyal niyang ia-anunsyo. Kaya bukas ng gabi, sa investment forum ng Chen Group, umaasa ako sa suporta ng 4 na tiyuhin. Sana'y magbigay kayo ng suporta. Kung wala ka ng ibang sasabihin, maaari ka nang umalis. Ngayong gabi, ang misteryosong mahalagang tao ay nakakuha ng napakalaking paggalang mula sa 4 na tiyuhin. Hindi ko alam kung may karangalan ba ang isang batang tulad ko na makita siya. Pinata, ang paghahangad na makakuha ng pagkakataon ay mabuti. Ngunit ikaw, wala ka pang karapatang makaharap ang nasabing tao. Opo, naiintindihan ko. Kung gayon, ako po ay aalis na muna. Magandang gabi po, sir. VIP elevator po ito. Para po ito sa mga espesyal na bisita ngayong araw. Maaari po kayong gumamit ng ordinaryong elevator sa ibaba. Siye, Ginoong Chen. Tuloy po. Chen Xuan. Hindi tama. Siguro mali lang ang narinig ko. Tao, Hoy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? palayasin niyo sila. Sandali. Ji Kang, kahit papaano, kami ay mga bisita na inimbitahan ni Ji Feng. Sigurado ka bang gagawin mo yan? Kumpara kay Binibining Chen, ano ba siya? Ang lakas ng loob mo. Bakit hindi ko nakikita yung tao na si Chen Xuan? Kakagaling ko lang sa 4 na pangunahing pamilya. Hinampas mo ako. Bantayan mo ang iyong bibig. Kung mawalang galang ka pa kay Binibining Chen, mag-ingat ka. Buong angkan ng Feng ay mapapahamak. Hang Hongmeng. Alam kong ang Ruijing Hotel ay pag-aari ng pamilyang Chen. Pero ikaw, isang maliit na hotel manager lang. Ako, ang pamilyang Chen ang general manager ng buong branch sa Jiangcheng. Sigurado ka bang ipagtatanggol mo yung lalaking iyon? Ang Chenshi Group ay hindi pa nakakapagbukas ng branch sa Jiangcheng. Saan nanggaling ang general manager? Ganoon pa rin ang sasabihin ko. Hindi ka karapat dapat magsintas ng sapatos ni Binibining Chen. Umalis ka na. Hang Hongming. Hintayin mo lang. Umalis na tayo.
Talagang bulag? Manager Kang, nagtataka ako. Ano ba talaga ang pagkatao ni Chen Xuan? Espesyal na ipinagbilin ni Young Master Chen na hindi dapat ilantad ang kanyang pagkatao. President Wang, wag mo na akong pahirapan. Sige, maghihintay ako dito para sa kanya. President Wang, dito po. Pasok po. Kamusta po, mga uncle? Ayop ka. Matagal na tayong hindi nagkita. Uncle Jeng, masayahin pa rin po kayo. Sige, umupo. Umupo. Chuaner, bagong graduate ka lang sa kolehiyo at agad na hinawakan ang negosyo ng Chen family. Ang apat namin ay para lang gabayan ka sa pagpasok. At ikaw ay mabilis na nagpakita ng kahanga-hangang talento sa negosyo. Naniniwala kami na malapit na magiging independyente ka. Oo nga, Xuaner. Kung pag-uusapan ang apat naming malalaking pamilya ay sa gabay mo, Xuaner nakapag-develop ng mabilis. Tama? Mga uncle, wag na kayong mag-overpraise sa akin. Kahit anong oras, ako pa rin ang Schwanner ninyo. Xuaner, sa pagpunta namin dito, pangunahin naming layunin ay ang ilang bagay tungkol sa bukas na investment forum ay maunang makipag-ayos sa iyo. Tama, Xuaner. Sa pagpasok ng Chen Group sa Jiangcheng, ang pangunahing partner, ay naitakda na ba ang Zhang family? Hindi karapat-dapat ang Zhang family. Bakit? Ikaw at ang babae ng Zhang family. Nag-divorce na ako sa Jiang Meng. Ano? Nag-divorce? Ano ang nangyari, Xuaner? Kanina pa, nagtataka ako. Ang Zhang family ay ang mag-anak ng asawa ni Xuaner. Paano posible na maghanap ng isang walang kaugnayang miyembro ng Feng family para humingi ng pangangalaga sa amin? Feng family. Feng Xuan ba? Si Feng Xuan ba? Tama, siya nga. At sinabi pa niya, ang pinsan mong si Chen Junwei ay itinalaga siya bilang general manager ng branch sa Jiangcheng. Kailan naging karapat-dapat si Chen Junwei na kumatawan sa Chen Group natin? Isang salitang pangako na walang bisa. Naglakas loob pang magpa-print ng calling card. Sa tingin ko, yung batang lalaki ng pamilya Feng talagang napakatanga. Dahil sa kanya, kaya ako hiniwalayan ni Zhang Meng. Ano? Ano ba yan? Katawa-tawa talaga ang anak ni Feng Weidong. May mukha pang pumunta rito para humingi ng tulong sa atin. Tulong? Wawasakin ko ang pamilya Feng. Huwag kang mag-alala, Xuaner. Kaming mga tito mo, hindi ka pababayaan na mapahiya. Kaming apat na matatanda ay tutulong para makaganti ka. Pakiusap sa apat na tito, bago magsimula ang investment forum, huwag ninyong ibunyag ang tunay kong pagkatao. Mabuti rin yan. Pagdating ng panahon, gusto kong makita ang paghihinayang sa mukha ng pamilya Zhang. Kung gayon, Xuaner, tingnan mo, may iba ka pa bang nakikitang kumpanya na pwedeng pumalit sa Zhangs para maging pangunahing partner ng Chen Group? Sa tingin ko, maganda ang pamilya Wang. Ang Wang Group. Ang pamilya Wang ang nangungunang pamilya sa Jiangcheng. Magaling din ang kanilang young master na si Wang Xiaoxue. Sa tingin ko, karapat-dapat siyang maging pangunahing partner ng Chen Group. Sige, Xuaner, naiintindihan ko na. Halika. Ito ang invitation para sa investment forum bukas. Kung gayon maaga pong matulog ang apat na tito, magkita na lang tayo bukas sa investment forum. Si Itong si Chen Xuan, hindi kaya talagang inaanyayahan ng apat na pangunahing pamilya? Young Master Feng, ang lalaking ito, hindi kaya may malaking koneksyon talaga? Kahit na may koneksyon siya, makakapantay kaya yan sa Chen Group? Hoy, Boss Wang, pinalayas ka rin, no? Hindi ako katulad ninyo. Nadaya lang ako ni Chen Xuan. Zhang Meng. Pigilan mo ang kapatid mong magsalita ng ganyan. Ikaw, Wang Xiaoxue. Ngayon, sa harap ko, isa ka lang langgam. Ang ibig sabihin ni Ginoong Feng ay nakahanap ka na naman ng bagong sandalan. Siyempre naman, Xiaomeng, kaninang hapon, ang malaking tao na inimbitahan ng apat na malalaking pamilya. Nakita ko na. Ginoong Feng, nakita mo? Tama, naayos ko na ang mga koneksyon ng maaga. At kaninang hapon, ang mga pinuno ng apat na malalaking pamilya ay personal na nangako sa akin. Sa business conference bukas ng gabi, sila mismo ang magpapakilala sa akin. Kanina mo sinabi, nakita mo ang taong inimbitahan ng apat na malalaking pamilya. Bakit hindi kita nakita? Ano ibig mong sabihin? Feng Xuan, nagyayabang lang siya na siya raw ang inimbita ng 4 great families. Ang yabang, baka mapilayan pa siya. Narinig ko lahat ng sinabi ninyo. Kayong mga ito lang, gusto pang sumali sa investment forum bukas?
Sabi ko sa inyo, walang makakapasok sa inyo. Ako si Chen Xuan, sinasabi ko ito. Saan ba galing ang lakas ng loob mo para magsalita ng ganyan? Tulad mo, ang pag-unawa sa high society, napakababaw pa rin. Zhang Meng, ang paghihiwalay natin ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Ang ganda ng pagkakasabi mo. Para bang ikaw ang nakipaghiwalay sa anak ko. Makinig ka, Chen Xuan. Huwag mong kalimutan, ikaw ay isang taong itinaboy ng aming pamilyang Zhang. Kanina mo pa sinasabi na hindi raw kami makakapasok bukas sa forum. Sige, pagdating ng bukas, kapag ang aming pamilyang Zhang ang naging pangunahing partner ng Chen Group, saka kita titingnan kung anong karapatan pa ang meron ka para magmalaki sa harap ko. Mga taong walang alam sa sariling kakayahan. Sayang lang ang oras sa kanila. Umalis na tayo. Hindi na kailangang makipagtalo sa mga bulag at mangmang na tulad nila. Ang babaeng trader na yan, mas maaga mong iwan, mas mabuti, bakit hindi mo na lang? Ako ang isipin mo? President Wang, nagbibiro ka ba? Ikaw ay isang single na golden bachelor. Ako isang lalaking divorced? Hindi ba ito tama? Hindi ako nagbibiro, hindi ako nag-aalala na divorced ka. Hindi niya pinahalagahan ang iyong pagkatao. Iyon ang kanyang pagkakamali. President Wang, naaalala ko na sinabi ko sa iyo dati. Sa ngayon, hindi ko gustong isipin ang mga bagay na may kinalaman sa damdamin. Pasensya na. Walang problema. Maaari akong maghintay kapag naisip mo na ang lahat. Isipin mo ako sa unang pagkakataon. Oo nga, ang investment conference bukas. Natanggap mo ba ang invitation? Natanggap ko. Pero hindi ko gustong pumunta. Bakit? Ito ay isang napakagandang oportunidad. Ang alam ko ay Teaching Hanjia Jiangcheng Branch. Sigurado na makakuha ng pabor mula sa Chen Group. Pagkatapos, magsasama-sama sila kasama ang iba pang mga malalaking pamilya. Upang puksain ang lahat ng posibilidad, ang iba pang mga grupo na makikipag-ugnayan sa Chen Group. Ang Wang family ay may napakaliit na pag-asa. Hindi na kailangang maghanap ng problema. President Wang, batay sa pagkakakilala ko sa iyo, ikaw ay isang tao na gagawa ng mga bagay kahit alam mong imposible, kahit na magkamali. Hindi ka kailanman susuko. Bakit ngayon? Wala kahit ang lakas ng loob para subukan. Hindi. Tiyak na may ibang dahilan ka. Isipin mo na lang na nagbago ako. Sayang. Natanggap ko rin ang invitation para sa investment conference bukas. Ano? Pupunta ka rin? Bakit? Sa tingin mo rin ba? Hindi ako karapat-dapat na sumali sa investment conference ng Chen Group? Nagkakamali ka. Ikaw, kailangan mong pumunta. Tama. Kailangang pumunta. Pwede bang huwag na lang? Bakit? Kung sasabihin ko, kapag pumunta ka, baka magdulot ito ng hindi kinakailangang gulo. Pupunta ka pa rin ba? Ang sinasabi mo ba ay ang pamilyahan? Ang panganay na anak ng pamilya Han. Si Han Xiao. Hindi ko naman siya kilala. Paano niya ako gagambalain? Dati, may kasunduan kaming ikakasal. Pero hindi ko siya gusto. Alam niya na dahil sa pagtulong ko sa'yo, nagkagulo ako sa signing ceremony. Kaninang umaga, hinanap pa niya ako. Naiintindihan ko na. Iniisip niya na may something sa tin. Natatakot ka na kapag nakita niya ako bukas, gagambalain niya ako. Si Han Xiao ang panganay na anak ng pamilya Han. Mabagsik at mapang-api siya, palalo at abusado. Ayoko nang pumunta. Ayoko lang na sa investment forum, sa napaka-importanteng okasyon, ay magkita kami. Kung pupunta ka, pupunta rin ako. Kung talagang gagambalain ka niya, ako rin ay makakatulong sa'yo na saluhin ang ilan sa mga problema. See? Boss Wang, mauuna na ako. Magkita na lang tayo bukas sa investment forum. Kotse na naman ng punong tagapamahala ng Chen. Yan Xuan, ang iyong pagkatao, ako'y lalong nagiging curious. Sen Xuan, Wang Xiaoxue. Talagang pumunta pa kayo. Ikaw naman, Ginoong Feng, sabihin mo nga, bakit naman kami hindi dapat pumunta? Ginoong Wang, kahit na ang pamilya Wang ang pinakamakapangyarihan sa Jiangcheng ngayon, pero kalahati ng mga dadalo sa investment forum ngayong araw ay ang mga pinakamataas na tao mula sa Dijing. Hayaan mo na, ang mga host pa nito ay ang pamilya Chen at ang 4 na dakilang pamilya ng Jingdu. Kahit na isa sa kanila ay isang bagay na hindi ninyo kayang abutin. Nakakatawa talaga. Wala kaming karapatan? Kayo ba may karapatan? Siyempre naman. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang pinakamalaking sandigan ko ay hindi ang 4 na dakilang pamilya ng Jingdu, kundi ang pamilya Chen. Pagkatapos ng gabi na ito, ibabagsak ko na ang pamilya Wang mula sa trono bilang numero 1. Pababagsakin. Ginoong Wang, kung pupunta ka, edi pumunta ka.
Bakit mo pa dinala itong lalaking ito? Anong pakialam mo? Chen Xuan, huwag mong isipin na dahil nakisama ka kay Wang Xiaoxue at nakasuot ka ng ganyang Amerikana, ay magpapanggap ka ng isang mayamang binata. Sasabihin ko sa iyo, ikaw ay isang taong pinalayas lang ng aming pamilya Zhang. Kung may pagpapakumbaba ka, dapat ay nasa lugar kung saan ka nararapat. At hindi dito. Pumunta ka rito. Ikaw lang ang mapapahiya. Sasabihin ko sa iyo, kung sasaktan mo ang pamilya Chen ng DJ ngayon, kahit si Wang Xiaoxue ay hindi ka mapoprotektahan. Sa tingin ko, kayo ang mapapahiya. Ginoong Wang, aminado ako na ang inyong pamilya Wang ay may kakayahan. Kung noon, talagang matatakot ako sa iyo. Pero ngayon, ang pamilya Chen ng Dijing ang may hawak. Tanong ko, Ginoong Wang, kung ikumpara ang inyong pamilya Wang sa pamilya Chen, ano ba kayo? Xiao Meng, huwag mo nang pakialaman ang ganitong taong naghahanap ng gulo. Ang pinakamahalaga, ngayong gabi, kailangan nating matiyak na ang pamilya Zhang at pamilya Chen ay magkakaroon ng unang pakikipagtulungan. Xiao Meng, tama si Ginoong Feng. Huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanila. Tara na, pumasok na tayo. Huwag nating patagalin ang mahalagang bagay. Papasok na tayo sa investment conference upang maging opisyal na pangunahing kasosyo ng Chen Group. At kayo, mananatili lang sa labas at nanonood. Tara na. Sandali. Sino ang nagsabing kami ay mananatili lang sa labas? Kung ganoon, ang ibig mong sabihin ay ngayong gabi, karapat-dapat kang makipagkumpetensya sa akin. Kung gusto kong pumasok, makakapasok ako. At tungkol sa inyo, sinasabi ko, hindi kayo makakapasok. Hindi kayo makakapasok kahit isang hakbang. Anong sinabi mo kanina? Sabi nila, hindi tayo makakapasok. Chen Xuan, ito ang pinakakakatawang biro na narinig ko sa buong taon. Alam mo ba? Tingnan mo nga kung ano ito. Ito ang imbitasyon na ipinakuha sa akin ni Feng Xuan. Anumang oras gusto ng aming pamilya, makakapasok kami. Ikaw, Chen Xuan, sa buong buhay mo, wala kang karapatan na makakuha ng ganitong imbitasyon. Imbitasyon lang naman yan, di ba? Anong napaka-special doon? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Si Feng Xuan, nakakuha siya ng imbitasyon para sa akin. Ano naman ang magagawa mo para sa akin? Ang pagsasama natin, ikahiya lang ako. Ikahiya ang pamilya namin. Sa totoo lang, hindi ka na nga karapat-dapat na tumayo sa tabi ko. Mali ang sinasabi mo. Ikaw ang hindi karapat-dapat na tumayo sa tabi ko. Kanselahin ang pagpasok ng mga pamilyang Zhang at Feng. Sino ka ba? Tara na. Magandang araw. Ito ang aming imbitasyon. Paumanhin, hindi kayo maaring pumasok. Anong ibig sabihin yan? Dahil ang imbitasyong ito ninyo ay hindi na ito balido. Hindi na pwede. Biro mo lang ba? Talaga nga. Ang invitation na ito, paano naging hindi na pwede? Ako ay mula sa Jiangcheng Feng family. Tignan mo ito. Ang Feng family, lalo na, hindi na pwede. Dahil ang invitation ninyo ay hindi na rin pwede. Hindi maaaring mangyari ito. Ako ay mula sa Chen Group, ang general manager na malapit na italaga sa Jiangcheng. Ang invitation na ito ay nakuha ko kahapon direkta mula sa 4 na pangunahing pinuno. B. Talagang hindi maaaring hindi na pwede. Isang minuto lang ang nakalipas nang matanggap ko ang mensahe. Ang detalye ay, sandali lang, tignan ko ang mensahe. Ang investment forum ngayong araw, ang Jiangcheng Zhang family, at ang invitation ng Feng family, lahat ay hindi na pwede. Ang Zhang family at Feng family, walang karapatan pumasok. Isang tawag lang ni Chen Xuan at wala na agad tayong karapatan pumasok. Hindi maaaring mangyari ito. Ito ay mula sa boss ko. Mr. Zheng Bowen mismo ang nagpadala. Kung may tanong kayo, direkta ninyong tanong siya. Gusto ko pa rin itanong, bakit bigla-bigla wala na tayong karapatan pumasok? Pasensya na. Responsibilidad ko lang ang sundin ang utos. Walang karapatan ako magtanong ng dahilan. Bakit ganito? Zhang Meng, talagang curious ako. Bakit lahat ng sinasabi niya, naniniwala ka? Pero ang mga sinasabi ko, kahit isa, hindi ka naniniwala. Pero dapat ngayon, naniniwala ka na. Sabi ko, hindi kayo makakapasok. At talagang hindi kayo makakapasok. Chen Xuan, anong pinagmamalaki mo? Kaming hindi makapasok. Ikaw pa kaya? May imbitasyon ka ba? Hindi niya kailangan ng imbitasyon. Bakit naman? Dahil siya ang kasama kong lalaki ngayong gabi. Kaya hindi niya kailangan ng imbitasyon. Miss Wang, asawa mo po ba ito? Hindi. Kasal na ba kayo? Hindi rin. Pero kung payag si Chen Xuan na maging kami, iyon ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Miss Wang, paumanhin po. Pero hindi siya papayagang pumasok. Bakit? Ayon sa patakaran, ang mga dadalo sa investment forum ngayong gabi mula sa Jiangcheng o Imperial Capital Families, bawat pamilya ay isang imbitasyon lamang ang makukuha. Imbitasyon. Isang imbitasyon ay para sa isang partner lamang o 2 miyembro ng pamilya. Ang gentleman na ito ay hindi naman legal na partner o kapamilya mo.
Kaya ayon sa patakaran, ang gentleman na ito ay hindi papayagang pumasok. Kanina pa ang yabang-yabang mo. Ngayon, nabigo ka na agad? Sino nagsabing nabigo ako? Kung hindi ako pwedeng pumasok bilang partner ni President Wang, gamitin ko na lang ang sarili kong imbitasyon. Ikaw, paano ka magkakaroon ng imbitasyon? Guard, siyasatin mo ng mabuti to. Peke ang dala niya. Imbitasyon ninyo po, tuloy po kayo, VIP. VIP? Anong VIP? Tiningnan mo ba ng maayos yan? Ang imbitasyon na ito hindi lang totoo, pinakamataas pa ang antas. VIP invitation ito. Ang may-ari nito ay may mga pribilehiyo, pwedeng magsama ng kahit ilang tao sa event. Imposible talaga ito. Kahit ako, hindi makakuha ng ganoong kalaking imbitasyon. Anong karapatan ni Chen Xuan? Ngayon, ang mga imbitasyon ay nakapangalan. Sino ang nakalagay na pangalan? Nakalagay dito si Chen Xuan, Ginoong Chen. Imposible. Ang VIP na imbitasyon, kailangan may malaking ari-arian sa pangalan mo para makuha ito. Chen Xuan, yung simpleng tao mo, paano makakakuha ng VIP na imbitasyon? Sa tingin ko, baka ninakaw lang yan. Boss Wang, nagagalit ka na ba? Mali ba ang sinabi ng kapatid ko? Kung ordinaryong imbitasyon lang ang dala niya, isang ordinaryong imbitasyon, baka paniwalaan ko pang totoo. Pero ito ay VIP na imbitasyon. Sa tingin mo, kung hindi ninakaw, paano niya magagawang makuha itong imbitasyon? Huwag mo akong tingnan sa ganoong makitid na pananaw. Itong imbitasyong ito, nakuha ko ng marangal. Marangal nga talaga, kaya itatanong ko sa'yo, may ari-arian ka ba? O may ari-arian sa lupa? O may nakalista na kumpanya sa pangalan mo? Ang kapal ng mukha mo. Nakakahiya pang sabihing marangal. Anong karapatan mong makuha itong VIP na imbitasyon? Jiang Meng, sa ganyang limitadong pangunawa mo, ang pamilya mong Jiang ay mananatiling pangalawang klase lang. Kapag nalaman mong si Chen Xuan ay isang taong hindi mo maabot, magsisisi ka sa pinili mo. Heto na naman ang hindi maabot. Boss Wang, wala ka na bang bagong salita? Kung ganito, uulitin ko. Si Chen Xuan ay isang lalaking naglalaba at nagluluto lang sa bahay. Kapag kasama mo siya, ibaba lang nito ang iyong pagkatao. Ibaba ang pagkatao? Sinabi ko na kanina, kung makakasama ko si Chen Xuan, iyon ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko. Boss Wang, ikaw ang reyna ng negosyo sa Jiangcheng. Ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiangcheng. Talagang hindi ko maintindihan. Bakit mo napili ang isang lalaking tulad niya? Pagdating sa kakayahan, mas mataas ang tingin ko sa sarili ko kaysa sayo. Pagdating sa katayuan, ang pamilya namin, ang Wangs, ay mas mataas kaysa sa inyong Zangs. Anong karapatan mo para pagdudahan ang desisyon ko? At saka, ang binatang si Feng ngayon ay nasa tabi mo na. Hindi mo ba naiisip na nakakatawa ang pagkahawak-hawak mo sa dating asawa mo? At patuloy na pagtanggi sa kanya? Ko ang nakakatawa? 5 taon kaming mag-asawa. Mas kilala ko siya kaysa sayo. Uulitin ko, siya ay isang lalaking tagapagluto at tagalinis sa bahay lang. Ang kaya niyang gawin, kahit sinong katulong, ay kayang gawin. Bulag ka lang, walang paningin. Dahil sa sarili mong pagnanasa, iniwan mo ang isang mabuting asawa tulad ni Chen Xuan. Hindi mo pinahalagahan. Ako ang magpapahalaga. Tayo na. Sino ang may lakas ng loob na agawin ang babae ko? Kilala kita. Ikaw lang naman yung itinapon ng pamilyang Zhang na asawa. Chen Xuan. Ako si Chen Xuan. Sino ka? Ako ang panganay ng pamilyang Han sa Imperial Capital. Ang tagapagmana ng pamilyang Han, Han Xiao. Ang pamilyang Han pala, pangalawa lang sa 4 na malalaking pamilya. Ah, ikaw pala ang panganay na Han. Ikinagagalak kitang makilala. Ikinagagalak din. May kasunduan pa rin kami ni Xiao Xue. Siya pa rin ang nobya ko, pero nabalitaan ko lang. Sabi niya gusto ka niya. Gusto niyang makasama ka. Inagaw mo ang babae ko. Tapos magsasabi ka ng ikinagagalak kitang makilala dito? Una, kaibigan lang kami ni Boss Wang. Wala akong sinabing kami. Kaya saan nanggaling ang pag-agaw? Pangalawa, ang kasunduan ay tanikala lang ng lumang panahon. Hindi nito kayang gapusin ang kalayaan ng mga tao ngayon. Tungkol naman sa pagpili ni Boss Wang, karapatan niya iyon. Wala tayong karapatang makialam. Ano bang tingin mo sa sarili mo? At ganyan ka magsalita sa akin? Han Xiao, naiintindihan ko ang nararamdaman mo para sa akin. Pero ang taong mahal ko, si Chen Xuan, ang taong gusto kong makasama, siya lang. Sana igalang mo ang desisyon ko at maging magalang ka rin. Bagamat pangalawang klase lang ang pamilyang Han sa Imperial Capital, mas mataas pa rin ito kaysa sa lahat ng pamilya sa Jiangcheng. Malayo ang agwat ng pamilyang Wang at Han. Ano ba iniisip ni Wang Xiaoxue? Totoo, si Wang Xiaoxue ayaw sa magandang oportunidad na pamilyang Han. Gusto pa ang isang lalaking itinapon ng pamilyang Zhang. Oy, Chen Xuan. Akala ko ba, ikaw rin pala, ay isang kabino ka ba? Kumusta, Ginoong Han? Ako si Feng Xuan,
anak ng pinuno ng pamilyang Feng sa Jiangcheng. At ako rin ang malapit ng italaga bilang General Manager ng sangay ng Chen Group sa Jiangcheng. Maaari akong magpatotoo. Si Chen Xuan, alam niyang may kasunduan kayo sa kasal kay Ginoong Wang, ngunit paulit-ulit niya itong inaakit. Tinira niya ang kasunduan sa pagitan ninyo at ni Ginoong Wang. Talagang walang hiya. Tama, siya nga ito. Noong hindi pa sila diborsyado ng kapatid kong babae, nakipag-ugnayan na siya kay Ginoong Wang. Ngayon, umaasa siya kay Ginoong Wang at naghahari-harian sa aming pamilyang Zhang. Ano ba kayong dalawa? Nangahas kayong magsalita laban sa akin? Babae ni Han Xiao. Ginoong Han, huwag kang magalit. Wala kaming intensyong magsalita laban kay Ginoong Wang. Nagbabahagi lang kami ng impormasyon ng maayos. Ikaw, gusto mong makisama sa akin? Hindi ka karapat-dapat. At ikaw, ano ka ba? Karapat-dapat ka bang makipagkumpetensya sa akin? Karapat-dapat ba? Hindi ikaw ang magdedesisyon. Pinapayuhan kitang maging maingat. Kung hindi, huwag kang magalit kung maging marahas ako sa iyo. Han Xiao, tama na yan. Subukan mong galawin siya at makikita mo. Xiao Xue, alam mo, walang bagay na hindi ko kayang gawin. Mas mabuting pag-isipan mo ito. Utulin ang relasyon mo sa kanya. Sa ganitong paraan, maaari pa nating ibalik ang kasunduan sa kasal. Maaari kong ituring na walang nangyari. Ngunit kung ipipilit mong sirain ang kasal, gagawin ko ang lahat upang magdusa ang inyong pamilyang Wang. Panghuling beses ko na itong sasabihin. Gusto ko lang makasama si Chen Xuan. Kahit anong pananakot ang gawin mo, hindi ako magbabago. Sana huwag kang magsisi. Hindi ako magsisisi kailanman. Mga panauhin, magsisimula na ang investment forum. Pakiusap sa lahat, huwag nang mag-abala sa harap ng hotel. Pagpasok, aayusin kita. Nakipag-away ka sa pamilyahan dahil sa akin. Hindi sulit. Sulit. Hindi ka ba natatakot na gibain ng pamilyahan ang Wang conglomerate ninyo? Hindi. Kung wala ka, wala ang Wang conglomerate ngayon. Kung sakaling ang Wang conglomerate ay talagang mabangkarote, para sa akin, parang bumalik lang ako sa unang araw na nanligaw ako sa iyo. Tara na tayo. Tara. Chen Xuan, ikaw talaga, gusto mo ba kaming ipahamak ng pamilya Jiang? Naiinis ako. Tia, huwag po kayong magalit. Baka mapahamak ang kalusugan ninyo. Naniniwala ako na si Ginoong Han ay tutulong sa atin para mapagbayaran siya. At saka, ngayong gabi, kung makakalabas pa siya ng buhay sa hotel na ito, ay hindi pa sigurado. Pero ang problema ngayon, kung hindi tayo makapasok sa investment forum, ang pangunahing partner ng Chen Conglomerate ay hindi na tayo. Tatawagan ko na ang pangalawang anak ng Chen Conglomerate para tulungan niya tayong makiusap. Para makapasok muna tayo. Oo nga, tama. Kausapin mo na agad. Excited ka ba? Kung ang Wang conglomerate ay mapili ng Chen conglomerate at makipagtulungan, ang market value ng Wang conglomerate ay tiyak na dodoble o higit pa. Siyempre, excited ako. Pero, hindi ganoon kasimple ito. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang Wang conglomerate ang magiging unang partner ng Chen conglomerate? Maniniwala ka ba? Salamat sa iyong mabuting hangarin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi ito mabuting hangarin lang. Ito ay katotohanan. Sa potensyal ng Wang family ngayon at sa iyong kakayahan, ang makuha ang atensyon ng Chen family ay hindi mahirap. Masyado mong pinadali ang bagay na ito. Marami ang naakit ng Han family ngayon, mga mayayamang pamilya sa Dijing. Tingnan mo doon, Sino ang dalawang nasa tabi ni Han Xiao? si Jin Haojie, ang pinuno ng Jin family ng Dijing, at si Shi Yushang, ang pinuno ng Shi family. Sila ay mga top tier na mayayaman sa Dijing. Sa tulong nila kay Han Xiao, ang aming Wang family ay halos wala ng pag-asa. Magtiwala ka sa sarili mo. Naniniwala ako sa iyo. Oy, Xiao Xue. Ang tagal nating hindi nagkita. Ginoong Jin, Ginoong Shi, ang tagal nating hindi nagkita. Hoy, sino itong gwapong ito? Ipakilala ko, ito si Chen Xuan. Siya ay aking. Isang lalaki lang yan na mula sa isang maliit at walang kwentang pamilya na pinaalis lang. Wang Xiao Xu. Ulag ka talaga. Nagkagusto ka sa ganitong klaseng lalaki. Han Xiao, maging maingat ka sa pagsasalita. Chen Xuan, maupo ka muna. Sandali. Ginong Han, may kailangan ka ba? Ang upuang ito, hindi para sa iyo. Tama ang sinabi ni Young Master Han.
Ang lugar na ito hindi ka karapat-dapat na umupo dito. Xiao Shui, mas mabuti pang dalhin mo siya sa ibang lugar para umupo. Maghanap ng ibang lugar? Master Jin, ang investment promotion meeting ngayong araw. Sa tingin mo ba, mayroon ng ganitong lugar para sa basura? Ano? Hindi pa ako makakaupo? Wala kang karapatan magsalita dito. Sa tingin mo ba, mayroon kang ganitong kalibre? Anong karapatan mo para makipag-usap sa amin? Kung pag-uusapan ng antas sa lipunan, malamang kayo walang karapatan para mapansin ko sa mata ko. Walang modo. Ikaw, taong walang alam sa mundo. Alam mo ba ang mga dumalo sa investment promotion meeting ngayong araw ay mga top elite ng Imperial Capital? Ikaw, isang itinakwil na asawa ng second-tier family sa Jiangcheng, ay naglakas loob magsalita ng ganito dito? Master Jin, Master Shi. Kayo, mga top elite ng Imperial Capital, nagtatalo para sa pansamantalang galit dito ay hindi bagay sa inyong estado, diba? Estado? Alam mo pa ang salitang estado. Siya, walang karapatan para makapasok. Bakit wala akong karapatan? Nakapasok ako ng maayos sa banquet hall na ito. Ang invitation letter na meron kayo, meron din ako. Ang lugar na kayo ay pwedeng umupo, ay pwede rin ako umupo. Ay, pwede ka umupo? Alam mo ba ang mga lugar sa investment promotion meeting ngayong araw ay nahahati sa iba't ibang antas? Ang mga makakaupo sa front row ay mga mayroong VIP invitation letter. Tingnan ninyo ng mabuti. Kung ito ba ay invitation letter. Ang VIP invitation letter na ito ay malamang ninakaw niya sa Xiao Xue, ang lugar sa front row ay para sa iyo, pero ngayon, kasama mo ang isang taong hindi karapat-dapat ibinaba ang estado mo. Kaya ang lugar sa front row ay wala na para sa iyo. Ang agresibo ninyo naman. Xiao Xue, kami at ang pamilya, Shi, ay sabay na pumunta rito para turuan ka. Isang nakababata, nauunawaan mo ba? tama. Mula nang bata pa si Han Xiao, pinapanood namin siyang lumaki. Pinabayaan mo siya. Kahit na pagalitan ka niya o sampalin ka man, dapat mong tanggapin. Xiao Shui, sabi ko sa'yo, maayos naman ang buhay mo. Ayaw mong maging biyuda ng pamilyahan? Gusto mo pang makipag-ugnayan sa ganitong klaseng lalaki? Ikaw, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Hindi ko kailanman naramdaman na ang pagsasama namin ni Chen Xuan ay isang pagpapakasakit para sa akin. Huwag mo na akong sisihin. Ang bagay na hindi ko makukuha. Walang sino man ang dapat makakuha. Mga tauhan, palayasin ninyo ang magkasintahang ito. Itaboy ninyo sila. Sandali. Kung ako ay mapapaalis ngayon, ang investment forum na ito ay hindi na dapat ituloy. Ang mga kilalang pamilya mula sa kabisera na narito ngayon, kahit na nasa pinakadulo man ng listahan, ay daang beses na mas makapangyarihan kaysa sa pamilya Wang. Akala mo ba, sa pag-asa mo kay Wang Xiaoshui, ay mapipigilan mo ako? Si Wang Xiaoxue ay hindi ang aking sandalan. Ako mismo ang pinakamalaking sandalan ko. Ang lakas ng loob mo naman. Xiaoxue, tingnan mo. Ito ang pinili mo. Han Xiao, huwag kang magmalabis. Xiaoxue, seryoso ka bang makikipag-away sa pamilya namin, ang mga Han? Pag-isipan mong mabuti? Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Tia, ikaw lang? Gusto mo ring makipag-away sa pamilya namin? Parang langaw na umaatake sa elepante. Xiao Xue, talagang kaming mga nakatatanda ay sobrang nabigo sa iyo ngayon. Sa tingin ko, kasama mo kasi masyado ang basurang ito mula sa ilalim ng lipunan. Kaya matagal ka nang nakakasama, nasira na ang utak mo. Xiaoxue, kung ganito na ang sitwasyon, huwag mong sisihin ang aking katigasan. Pagkatapos ng 3 minuto, pababagsakin ko ang pamilya Wang sa Jiangcheng. Xiaoxue, kung hanggang ngayon ay handa ka pa ring ituloy ang kasunduan sa pagpapakasal natin, maaari kong isipin na bawiin ang utos na ito. Kung hindi, pagkatapos ng 3 minuto, ang pamilya ninyong Wang ay tuluyang mawawala sa kabisera. Xiao Xue, binigyan ka na ng pagkakataon ni Ginoong Han. Hindi mo ba kayang magpakumbaba at humingi ng tawad? Gusto mo ba talagang mawasak ang pinaghirapan ng pamilya ninyong Wang sa isang iglap? Ang kasunduan sa pag-aasawa ng nakaraang henerasyon. Bakit dapat hadlangan ang pag-ibig ko sa taong gusto ko at bakit ako dapat magpakumbaba at humingi ng tawad?
Kahit na ang pamilya Wang ay tuluyang masira, kasalanan niya yon dahil siya ang nagmamalabis. Xiao Chue, dati, ikaw lagi ang kumakalinga sa akin. Ngayon, ako naman ang kakalinga sa iyo. Talagang ang lakas ng loob mo. Isang minuto na lang. Mawawala na ang pamilya Wang sa Jiangcheng. Ikaw, isang lalaking walang nararating? Gusto mo pa rin protektahan siya? Bantayan ninyo ng mabuti ang pamilya Wang sa Jiangcheng. Iwasan ng husto ang lahat ng uri ng komersyal na atake mula sa Dijing. Kung ang pamilya Wang sa Jiangcheng ay bumaba kahit kalahating porsyento ang stock, ikaw ang pananagutan ko. Ang lakas ng loob mo. Wang Xiaoxue, tingnan mo kung anong klaseng tao ang gusto mo. Ano ang klaseng tanga? At hanggang ngayon, nagmamalaki ka pa rin. Akala mo ba kaming lahat na nandito ay mga tanga? Kung gayon, tayo. Kung sa loob ng 3 minuto, ang stocks ng Wang family sa Jiang City ay bababa kahit kaunti, hindi na kayo kailangang magpaalis sa akin. Ako na ang aalis dito. Ngunit kung sakali na hindi nagbago ang stocks ng Wang family, ikaw, Ginoong Han, ang haharap sa akin at hihingi ng tawad. Tsk! Talagang naghahanap ka ng sarili mong kapahamakan. Tatayaan kita. Sa kapangyarihan ni Ginoong Han, sa loob lamang ng 3 minuto, kayang wasakin ang Wang family sa Jiang City. Kahit na ang mga mayayaman sa Imperial Capital ay hindi ito mapipigilan. Lumipas na ang 3 minuto. Tingnan ninyong lahat. Nawasak ba talaga ang Wang family? Ano? Ang stocks ng Wang Conglomerate ay hindi bumaba. Pagkus ay tumaas pa. Imposible. Paano nangyari yon? Ano ang nangyari? Kayong mga tao, napakahirap ba talagang gibain ang isang maliit na pamilya sa Jiang City? Ganito ba kahirap? Boss Han, hindi namin alam kung ano ang nangyari. 1 minuto ang nakalipas, may 10 bilyong pondo ang pumasok sa capital market. Matinding hadlang ito sa aming komersyal na pag-atake at napakalakas ng kapital ng kalaban. Hindi namin kayang labanan. Ano? Ginoong Han, natalo ka. Kaya't pakiusap, Ginoong Han, tuparin mo ang ating tayaan at humingi ng tawad sa akin. Sino ba talaga siya? Chen din ang apelyido niya. Baka nga, siya ay miyembro ng pamilyang Chen sa Dijing. Chen Xuan. Paano posible? Paano mo magagawa? Magkaroon ng karapatang gumalaw ng bilyon-bilyong pondo? Nagkataon lang. Tiyak na nagkataon lang ito. Natalo ka. Dapat tanggapin ang pagkatalo. Gusto mong humingi ako ng paumanhin sa iyo? Panaginip lang iyan. Ano? Natalo si Young Master Han. Gusto mong tumakas sa utang? Kung ako ang natalo ngayon, tiyak na kayo ang yuyurakan at hahamakin. Young Master Han, kung ikaw ay gustong tumakas sa utang, hindi na kita pag-uusapan. Ito ay ganap na hindi iginagalang ang pamilyang Han. Hindi pinapansin. Itong si Young Master Han, mas mabuti pang humingi ng paumanhin ng buong puso. Ngayon, eto na. Kahit humingi man siya ng paumanhin o hindi, nawalan na siya ng mukha. Han Xiao. Ngayon, ako at si Chen Xuan. May karapatan na kaming umupo, di ba? Sige, umupo ka. Hindi iyon ang upuan ko. Wala dito. Ang upuan ko. Nandoon. Ang upuang iyon, ang pinakamataas na posisyon. Umupo ka diyan. May sira ka ba sa ulo? Ang upuang iyon. Dapat sa akin iyon. Ang pwestong iyon. Sa akin talaga iyon. Chen Xuan, nabalitaan kong noong nakaraang araw sa signing ceremony ng mga Zhang at Wang, ganyan ka umagaw ng mataas na posisyon. Bakit? Ngayon ganoon na naman ang gagawin mo? Sayang, isa lang ang upuan dito. Xiaoxue, handa ka pa bang manatili sa tabi ko? Isang malaking karangalan. Xiaoxue, baliw na siya. Gusto niyang mamatay. Susunod ka ba sa kanya? Huwag kang magpakatanga. Alam kong galit ka sa akin, pero hindi ito ang panahon para mag-inarte. Hindi ko talaga kayang panoorin kang mapahamak. Ikaw. Ngayong araw na ito, ako si Wang Xiaoxue. Kasama ko si Chen Xuan sa hirap at ginhawa. Kahit na mamatay man kami ng magkasama, hindi ako magsisisi. Hindi ka ba talaga natatakot? Ano man ang mangyari ngayong araw, matatag akong mananatili sa tabi mo. Ang laki ng kapal ng mukha ninyong dalawa.
Ang pangunahing upuan sa piging ngayong gabi ay inihanda para sa mahalagang panauhin na iginagalang ng 4 na dakilang pamilya ang inihanda. Ano ba ang tingin ninyo sa sarili ninyo? Bumaba kayo agad. Bumaba kayo! Wang Xiaoxue, magsisimula na ang investment forum ng grupo. Bumaba ka na. Paano mo nalaman na hindi ako ang mahalagang tao na sinasabi ninyo? Dumating na si Song Meng. Hindi ba ito ang direktor ng Departamentong Pangkalakalan ng Chen Group, si Song Meng? Siya rin ang punong tagapamahala ng investment forum na ito at may direktang kapangyarihan sa resulta ng pamumuhunan. Ang panganay ng pamilyang Han, si Han Xiao, ay bumabati sa iyo, Director Song. Ano ang nangyayari rito? Director Song, may isang asong gala ang nakapasok sa investment forum ngayon. Asong gala. Tama, siya nga. Chen Xuan. Isang itinakwil na asawa na pinalayas ng isang pangalawang klaseng pamilya. Walang paggalang sa mga nakatataas. At dito'y nagwawala ng walang pakundangan. Talagang walang pakundangan. Ang pwestong ito ay para sa iyo? Hindi mo ako kilala? Ano ka ba? Kailangan ba kitang kilalanin? Ang pwestong ito ay para lamang sa panganay na lalaki ng pamilyang Chen. Bakit hindi ka pa bumaba? Xiao Xue. Ngayon, kahit sino ay hindi na makakapagligtas sa iyo. Ingi ka ba? O tanga? Sinabi ko nang bumaba ka. Hindi mo ba naririnig? Director Song, hindi mo pa ako nakikita dati. Hindi kita sinisisi. Ako ang panganay na lalaki ng pamilyang Chen. Ikaw ba talaga? Siya talaga ang panganay na anak ng pamilya Chen. Imposible yan. Imposible. Isa lang siyang asong itinapon sa labas. Paano siya magiging panganay na anak ng pamilya Chen? Ang panganay na anak ng pamilya Chen? Mga tanga kayong lahat. Nagpadala kayo ng basta-basta sa isang asong itinapon na siya ang panganay na anak ng pamilya Chen? Nagpanggap ka bilang panganay na anak ng pamilya Chen? Naisip mo na ba kung paano ka mamamatay? Sabi mo, ikaw ang direktor ng investment department ng Chen Group? Bakit hindi kita nakita noon? Baguhan ka ba? Sa tagal ko sa pamilya Chen, hindi ko rin alam na ikaw ang panganay na anak nila. Chen Xuan, ano pa ang masasabi mo ngayon? Mataas ang posisyon ni Director Song sa Chen Group. Paano niya hindi makikilala ang panganay na anak ng pamilya Chen? Nagpanggap bilang panganay na anak ng pamilya Chen? Tingnan natin kung paano kita paparusahan. Wang Xiaoxue, huwag kang magpakatanga. Bumaba ka na rito agad at magmakaawa kay Director Song. Director Song, nagkamali lang si Xiaoxue. Hindi niya sinasadya. Pakiusap, kahabagan ninyo siya. Ang respeto sa pamilya Han ng Dijing, ibibigay ko pa rin. Ang pamilya Wang ng Jiang Cheng, hindi ko muna pag-uusapan. Pero ang pagpapanggap mo bilang panganay na anak ng pamilya Chen at pag-upo sa eksklusibong upuan ng panganay na anak ay isang paghamon sa kapangyarihan ng pamilya Chen. Isang kasalanang hindi mapapatawad. Nararapat kang patayin. Tama. Hindi mapapatawad ang kasalanan mo. Nararapat kang parusahan ng kamatayan. Isinilang akong panganay na lalaki ng pamilya Chen. Hindi mo ako kilala? Ako naman ang magtatanong sa iyo. Ikaw ba talaga ang director ng investment department? Nandiyan na ang kamatayan mo. Ayaw mo pa ring aminin. Nangahas ka pang siraan si Director Song. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Mga tauhan, ang taong ito na nagkukunwaring panganay ng pamilya Chen, hulihin siya, dalhin ninyo, at ipaubaya sa tunay na panganay ang pagpapasya. Song Meng, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin, sino talaga ang nag-utos sa iyo na siraan ako? Ang peke pa rin. Ano pa bang paninirang puri? Tungkol naman sa iyo, ang panganay ng pamilya Han ay nakiusap na para sa iyo. Isinasaalang-alang ko ang pakiusap niya, kaya pinatawad kita. Pero wala kang pagpapahalaga sa pagkakataong ito. Kung ganoon, huwag kang magalit sa aming pamilya Chen na magpataw ng malupit na pressure sa inyo. Ano pang hinihintay ninyo? Sina. Song Meng. Ikaw na miyembro ng pamilya Chen. Kailan ka nangahas na gumamit ng ganitong tono? Kausapin ang iyong amo, ha? Liu Zongguan, kayo, paano kayo naparito? Naalala ko na, siya ang punong tagapamahala ng pamilya Chen, Liu Xiaohui. Dumating mismo si Liu Zongguan. Mukhang ang dalawang ito ngayon ay tiyak na mamamatay. Ano ang sinasabi mo? Sabihin mo, sino ang mamamatay ngayong gabi? Oo, mamaya na lang kita pag-uusapan. Tumawag ng tao, Liu Zongguan. Ako. Liu Zongguan, ang dapat mong ayusin ay ito, ang taong nagpapanggap bilang panganay na anak ng pamilya Chen. Liu Zongguan, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin? Ginoong Han, mamaya na lang natin pag-usapan ang ating usapan. Song Meng, batay sa aking pagkakilala sa iyo, hindi ka naman ganito kalakas ang loob sa pangkaraniwan.
Gumawa ka ng bagay na labag sa utos ngayon. Sino ang nag-utos sa iyo o may utang ka ba sa kanino? Nahuli ka ba ng iba? Liu Zongguan. Ako. Si. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ang aming pamilya Chen ay may sapat na paraan upang sabihin mo ang taong nasa likod mo na nag-utos sa iyo. Dalhin mo siya. Liu Zongguan. Ako. Wala akong magawa. Patawarin mo ako. Panganay na Ginoo. Panganay na Ginoo. Patawarin mo ako, ang iyong lingkod, punong tagapamahala ng pamilya Chen. Vice Presidente ng Chen Group, Liu Xiaohui. Nagpapakumbaba akong bumabati sa panganay na Ginoo. Tio Liu, tumayo na po kayo. Tio Liu. Panganay na Ginoo, maaari bang siya nga ang panganay na anak na lalaki ng pamilya Chen? Imposible. Tagapamahala Liu. Ano bang ibig mong sabihin? Kinonghan, ako naman ang gustong magtanong sa iyo. Ano bang ibig mong sabihin ito? Ang ibig kong sabihin ay, talagang imposibleng siya ang panganay na anak na lalaki ng pamilya Chen. Ang pagkakakilanlan ng aming panganay na Ginoo ay hindi maaaring pagdudahan. Tagapamahala Liu, tungkol sa bagay na ito, tingnan ninyo. Baka may pagkakamali lang? Ay, oo. Siya ay isang asong itinapon palabas ng pamilya Zhang sa Jiangcheng. Iyon ay dahil bulag ang pamilya Zhang sa Jiangcheng. Hindi nakilala ang tunay na dragon. Ganon din kayo. Ngayong gabi, sino mang magpakita ng kawalang galang sa aming panganay na Ginoo ay kawalang galang sa aming pamilyang Chen. Ang aming pamilyang Chen ay lilipulin namin ng tuluyan. Ang pamilyang Shi ng Beijing ay humihingi ng paumanhin kay Ginoong Chen. Ang pamilyang Jing ay humihingi rin ng paumanhin kay Ginoong Chen. Han Xiao, gusto mo bang maging kaaway ng aming pamilyang Chen? Hindi talaga ako naniniwala na siya ang tunay na panganay na lalaki ng pamilyang Chen. Ang pagkakakilanlan ng aming panganay na Ginoo, wala kang karapatang pagdudahan iyon. Sa pagkakaalam ko, bawat pinuno ng pamilyang Chen ay nagpapamana ng isang sagisag na bagay sa susunod na pinuno. Kung babae, singsing na may disenyong phoenix. Kung lalaki, singsing sa hinlalaki na may disenyong dragon. Chen Xuan, kung gusto mong patunayan na ikaw nga ang panganay na lalaki ng pamilyang Chen, kailangan mong ipakita ang singsing na may dragon para makita namin. Tama siya. Sa isang salita mo lang, sinasabi mong siya ang panganay na lalaki ng pamilyang Chen, kailangan niyang magpakita ng ebidensya para patunayan ang kanyang sarili. Tama. Nasaan ang ebidensya? Oo nga. Han Xiao, huwag mong isipin na mahuhulog ako sa bitag mong patunayan ang sarili ko. Chen Xuan, kung hindi mo maipakita ang singsing na may dragon, paano mo patutunayan na ikaw ay miyembro ng pamilyang Chen? Huwag kang magpakapal. Ang pagkakakilanlan ng aming panganay na Ginoo, hindi ninyo dapat pagdudahan. Ginagawa ninyo ito upang hamunin ang karangalan ng aming pamilyang Chen. Ikaw! Tagapangasiwa Liu, kahit na ikaw ang punong tagapangasiwa ng pamilyang Chen, hindi mo pa rin kami dapat saktan. Mga tao ng Dijing Shihao. Ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa amin. Tama. Sa isang salita mo lang, sasabihin mong siya ang panganay na anak ng pamilya Chen. Ganoon na lang. Kung wala siyang maipakitang ebidensya ngayon, hindi ako sang-ayon. Hindi rin ako sang-ayon. Tanga. Narito na ang apat na Panginoon ng Imperial Capital. Chen Xuan at ikaw, tagapangasiwa Liu, dumating na ang inyong katapusan. Pagpugaya ng apat na Panginoon. Han Xiao? Han Xiao ng Imperial Capital, pagpugaya ng apat na Panginoon. Kanino mo sinabing dumating na ang katapusan? Ito ang walang pakundangang ito. Walang galang, nangahas sa kanyang nakatataas. Nagkukunwaring panganay na anak ng pamilya Chen. Nagkukunwaring panganay na anak ng pamilya Chen? Tama. Siya nga. Subalit, sa tapang ng hamak na taong ito, sa tingin ko ay hindi niya kaya ang gumawa ng masama. Kaya't sa palagay ng nakababata, tagapangasiwa Liu ang utak sa likod nito. Nababaliw ka na yata. Nagsasalita ka ng walang basehan. Han Xiao, ang pamilya Han na pinaghirapan ng iyong ama sa buong buhay niya, ang pinagpaguran niyang pundasyon ngayong gabi sa iyong mga kamay mawawasak. Ano? Ang pamilya Han ay nagkaroon ng isang tulad mong walang hiya. Talagang malas ang pamilya. Ginoong Du? Ginoong He? Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Anong ibig sabihin? Han Xiao, dilat ang mga mata mong aso at tingnang mabuti. Siya ang panganay na anak ng pamilya Chen, si Chen Xuan. Mga tiyuhin, bakit kayo nandito? Xuan, bilang panganay na anak ng pamilya Chen, ang daming humahamak sa iyo ngayon. Kahit kaya mong tiisin, hindi namin kaya kaming apat. Ngayon, kailangan naming ibalik ang dangal mo. Tama. Ngayon, lahat ng nanghamak sa iyo, kami ng apat na dakilang pamilya,
Hindi namin palalampasin ang isa man. Kayo, walang makakatakas. Siya nga talaga ang panganay na Chen. Wala na talaga. Ano ba ang ginawa natin? Panganay na Chen, hindi ko po kayo nakilala. Hindi po namin sinasadya kayong hamakin. Siya ang may kasalanan. Siya ang laging nanggugulo sa amin. Panganay na Chen, ako ang may kasalanan. Maaawa po kayo. Patawarin ninyo kami. Kayo namang dalawa, ang pagiging balimbing ninyo, nakakadiri talaga. Chen Daxiao, ang aming sinasabi ay mula sa puso. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Ang aking pamilya, ang pamilya Jin, ay tiyak na susunod sa pamilya Chen. Gayon din ang aking pamilya, ang pamilya Shi. Nais naming sumunod sa pamilya Chen maglingkod ng buong puso. Kayong dalawang walang kwenta, siya ay isa lamang asong itinakwil ng pangalawang klaseng pamilya, kalabinata. Paano siya maging ang binata ng pamilya, Chen? Han Xiao, hanggang ngayon, hindi mo pa ba nauunawaan paano? Pinagdududahan mo si Ji Liu. Ngayon, ang mga pinuno ng 4 na malalaking pamilya ay narito sa harap mo. Pati kami ay pagdududahan mo rin ba? Chen Xuan, siya ay aming pinagmasdan mula noong bata pa. Wala kang karapatang magduda. Han Xiao Nun, ipinangako mo na sa loob ng 3 minuto, papabagsakin ang pamilya Wang ng Jiangcheng. Ako ang umaksyon upang pigilan ang komersyal na pag-atake ng inyong pamilyang Han. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang katotohanan. Hindi ko inaasahan na lalo ka pang lumala. Paulit-ulit patuloy na hinahamon ako dahil gusto mong manakot gamit ang kapangyarihan. Gagamitin ko ang paraan ng inyong pamilyang Han na ginamit laban sa pamilya Wang upang labanan ang inyong pamilyang Han. Tingnan natin kung ang inyong pamilyang Han ay makakayanang tiisin ito. Ang inyong pamilyang Chen, ang aming pamilyang Han ay tiyak na hindi kayang labanan. Ngunit, ikaw ay isa lamang na umaasa. Sa pamilya, walang kwentang tao. Paano ka naging alamat at hari sa negosyo? Kung wala ang kinang ng pamilya, wala ka. Kung ganoon, hindi ako gagamit ng kahit 1 sentimo ng pamilya Chen, ni hindi ko gagamitin ang anumang koneksyon ng pamilya Chen. Gagamitin ko ang pamilya Wang ng Jiangcheng na hinahamak ng inyong mga pamilya sa Dijing sa loob ng 3 minuto. Papabagsakin ang inyong pamilyang Han. Xiao Xue, naniniwala ka ba sa akin? Siyempre naman. Kung gayon, gawin mo ang sinasabi ko. Siya. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi ba gusto mong ipabangkarote ang aming pamilyang Han? Huwag kang magmadali. Hayaan mong lumipad muna ang bala. Gusto mo bang makinig? Ano ang sinasabi mo? Hindi ginamit ang kakayahan ng pamilyang Chen. 3 minuto lang. Gusto mo lang ipabangkarote ang aming pamilyang Han. Akala mo ba ang aming pamilyang Han ay yari sa papel? Yari ba sa papel? Malalaman mo pagkatapos. Ang lakas ng aming pamilyang Han. Pangalawa lang sa 4 na malalaking pamilya sa Dijing. Paano mo masisira iyan sa 3 minuto lang? Han Xiao, masyado kang mataas ang tingin sa inyong pamilyang Han. Sinasabi mo pa na si Xuan ay umaasa sa kapangyarihan ng pamilya. Sasabihin ko sa iyo, sa likod ng pag-akyat ng aming 4 na malalaking pamilya, may tulong si Xuan. Ang kanyang kakayahan, mahirap para sa iyo abutin. Ginoo, masama ang balita. Jiangcheng Wangxi Group, biglaan mula sa maraming sektor ng industriya, nagsasagawa ng komersyal na pagbaril sa amin. Ang pamilyang Han ay walang lakas para lumaban, malapit ng mabangkarote. Ano? Imposible. Paano ito nangyari? Ibig mong sabihin, ang pamilyang Wang ay hindi gumamit ng pondo ng pamilyang Chen. Pinabagsak kami. Sa pondo lang ng pamilyang Wang. Walang tulong mula sa ibang pamilya. Totoong pondo lang ng Wang ang ginamit. Ang paraan ng komersyal na pagbaril na ito ay kakaiba at matalino. Ang mga eksperto ng aming grupo, lahat ay walang magawa. Ginoo, ang pamilyang Han ay malapit ng matapos. Ginoong Chen, ako si Han Xiaotian. Nagkasala ang anak ko sa inyo ngayong araw. Ako ang handang tumanggap ng anumang parusa. Bukas, pupunta ako sa Jiangcheng upang personal na magpakumbaba at humingi ng tawad. Pakiusap, Ginoong Chen. Bigyan ninyo ng pagkakataon ang aking pamilya. Tatay. Ikaw na suway na anak. Ano ang ginawa mo ngayong gabi? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para manghamak sa panganay na anak ng pamilya Chen? Isinakripisyo ko ang lahat para sa pamilya Han. Ngunit ngayon, sinira mo ang lahat. Hayop ka. Tatay, kailangan mong maniwala sa akin. Maniwala ka sa akin! Ginoong Chen, hindi mapapatawad ang kasalanan nitong si Han Xiao. Ako, si Han Xiaotian, ay hindi magpapalampas nito. Ang ganitong uri ng salot sa pamilya, simula sa gabing ito, ay itataboy sa pamilya Han. Tatay, paano mo magagawa ito sa akin? Anak mo ako! Tatay! Bakit?
Bakit nangyari ito? Wang Xiaoxue, ginawa ko lahat ito dahil mahal kita. Ayokong makasama mo ang walang kwentang ito. Kung hindi dahil kay Chen Xuan ngayong araw, ang aming pamilya Wang ay winasak mo na. Kapag hindi mo nakuha, winawasak mo. Iyan ay hindi pag-ibig. Inoong Chen, paano natin ito pakikitunguhan si Han Xiao? Dalhin siya pabalik sa pamilyahan at iharap sa pinuno ng pamilyahan. Dalhin na siya. Bitawan ninyo ako! Bitawan ninyo ako! Ngayon, kayo naman ang susunod. Ginoong Chen, kami ang may kasalanan. Handang-handang kong tuparin ang anumang hiling ninyo upang humingi ng paumanhin. Oo, tama. Ganoon din ako. Mga mamahaling sasakyan at mansyon, mga pambihirang kayamanan, pati na ang lahat ng negosyo ng aming pamilyang Xi, lahat ay ibibigay ko sa inyo bilang pagpapakita ng aming paghingi ng tawad. Tama na. Ang mga sinasabi mo, lahat iyan ay hindi kailangan ng aming pamilyang Chen. Kayo pong dalawa, pati na ang lahat ng narito kanina, lahat ay may nasabi o nagpakita ng kawalang galang sa akin. Dahil hindi ninyo alam ang totoo kong pagkatao, hindi ko na ito pag-iinitan. Hindi na pag-iinitan. Sa buong mundo ng negosyo ng Dragon Country, kung kami lang ng pamilyang Chen ang maghahari, hindi iyon maganda. Sa pag-usbong ng iba't ibang industriya, saka lamang yayaman ng husto ang ekonomiya ng ating Dragon Country. Sana ang lahat ng narito ay itigil na ang pag-aaksaya ng lakas sa isa't isa. Iwanan na ang labanan sa pagitan ng mga pamilya na sa ganitong paraan, ang ekonomiya ng ating Dragon Country ang makakapanatiling matatag sa buong mundo. Salamat, Ginoong Chen. Sa pagpapaumanhin ninyo sa amin, akala ko ay mabait at mapagbigay lang si Ginoong Chen. Pero ngayon ko lang nalaman na ganito pala ang lalim ng pangunawa at kabutihang loob niya. Talagang hindi namin kayang pantayan. Talagang humahanga ako. Ako rin talagang humahanga. Handa kaming sumunod sa pamumuno ng pamilyang Chen. Ang aming pamilyang Jin ay handa ring maglingkod sa pamilyang Chen. Kami ay handang sumunod sa pamumuno ng pamilyang Chen. Mabuti. Ngayon, ipinahahayag ko na ang pangunahing partner ng Chen Group sa Jiangcheng ay ang Wang Group. Ang Wang Group ay puno ng potensyal. Ang pakikipagtulungan nila sa Chen Group ay tunay na pagsasama ng dalawang malakas, isang perpektong pagtutulungan. Ang pamilyang Wang ang nangungunang pamilya sa Jiangcheng. Ang pakikipagtulungan nila sa Chen Group ay parang nagkaroon ng pakpak ang tigre. Walang hanggan ang magiging kinabukasan nito. Ginoo Chen, salamat ha. Xiaoxue, bakit parang may distansya na tayo? Pagkatapos mong malaman ang tunay kong pagkatao? Juan, matanda na rin kasi ang iyong edad. Dapat mong isipin na maghanap ng mapapangasawa. Maganda ang ugali ni Xiaoxue. Ay, Tito Jeng, ang sarili kong buhay ako na ang bahala. Hindi mo na yun dapat alalahanin. Ahaha, Xuan. Aming apat na tito gusto lang sabihin sa iyo ang batang Xiaoxue. Ay nasisiyahan kami. Oo, nasisiyahan kami. Sige, kaming apat huwag na tayong maging istorbo dito. Oo nga. Kami dapat na mag-enjoy sa nightlife ng mga middle-aged. Hoy, ako ang magbabayad ngayon. Walang dapat makipag-agawan sa akin. Sige, tara na. Tara, alis na rin tayo. Tapos na ang investment forum. Kayong mga ito, hindi pa rin nakakapasok? Huwag kang magmayabang. Tumawag na ako kay second young master ng pamilya Chen at sinabihan ko siya. Nasa daan na siya papunta rito. Pagdating niya, makakatikim ka. Tingnan nga natin kung sino ang nagpapanggap na miyembro ng pamilya Chen. Siya yon. Sabi niya, siya raw ang tagapagmana ng Chen Group. Kuya Xuan, O Xuan? Chen Junwei, bakit hindi ko alam na ikaw na pala ang tagapagsalita ng pamilya Chen? Kuya Xuan, malaking pagkakamali lang ito. Young Master Chen, ano ba talaga ang nangyayari? Bulag ka ba? Siya ang pinuno ng Chen Group, si Chen Xuan. Totoo pala ang lahat ng ito. Chen Xuan, nagkamali ako. Patawarin mo ako, pwede ba? Mahal pa rin kita. May iba na sa puso ko. Chen Junwei, ang bagay na ito, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin. Kuya Xuan, huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito. Xiaoxue, alis na tayo. Xiaoxue, gusto mo bang pakasalan ako? Chen Xuan, ikaw, seryoso ka ba? Gusto kong alagaan at protektahan ka sa buong buhay ko.
Oo, gusto ko. Tia. Xiao Shui, tingnan mo, kahit ang langit ay nagbibigay ng basbas sa atin. Ang ganda.